Kabanata 3211. Tinakpan ng mga butas ang bawat pulgada ng Celestial Palace at walang alinlangan na ganap itong nawasak. Isang malaking grupo ng mga immortal sa langit ang umikot sa mga nakaligtas sa Celestial Palace tulad ng mga nagugutom na tigre at lobo. Ngayon, kung makikipagtulungan ka, baka hayaan ka naming mabuhay. Ang sino mang magtangkang sumuwi ay agad napapatayin. Malakas na ipinahayag ng isa sa mga immortal sa langit. Ngayon, sino ang mga asawa ni Dustin? Step up. Isang nakakatakot na ekspresyon na puno ng pagpatay ang tumawid sa mukha ng immortal na langit. Napuno ng gulat ang hangin sa isang tahimik na sandali habang ang lahat ng mga tao ng Immortal and Alliance ay nakanganga sa kanya. Protektahan ang mga asawa ni Chief Dustin. Maraming miyembro ng Immortal and Alliance ang mabilis at tahimik na nagsimulang ipakalat ang mensahe. Sa mahabang panahon, si Dustin ay nagsilbing simbolo at espiritual na haligi ng Immortal and Alliance. Gagawin nila ang lahat para ipagtanggol ang mga kaibigan at pamilya ni Dustin. Pumunta ka sa impyerno. Nag-alab ang determinasyon sa mga mata ni na Caroline, Ivy, at Sue habang nakatingin sila sa isa't isa. Kayong tatlo, humanda kayo sa pagtakbo. We will try our best to cover for you. Silang tatlo ay nakatanggap ng parehong mensahe mula kina Peterson at Hare sa pamamagitan ng kanilang espiritual na mga pandama. Haha, good. Very good. Parang gusto mo pang lumaban. Napakawalang muwang. Halika. Sa isang biglaang paggalaw, inabot ng Heaven Immortal ang kanyang kamay at sinubukang sunggaban ang tatlong babae sa malakas na sigaw. Pilit man nilang itago, nalaman na niya ang pagkakakilanlan ng tatlong babae. Tumakbo. Tumalon sina Peterson at Hare upang salakayin ang langit na walang kamatayan ng sabay. Haha, alam kong magdudulot ka ng gulo sa amin. Malakas na tawa ang bumungad sa dalawang kalapit na immortal na langit habang hinihila nila ang mga kayamanan ng mahiwagang antas ng banal para sugpuin sina Peterson at Hare. Bagamat makapangyarihan silang dalawa, wala pa rin silang kapangyarihan sa harap ng makapangyarihang kayamanan ng Mahika. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, pinilit silang bumalik ng hakbang-hakbang. Pumunta ka sa impyerno. Bawat senior member ng Immortal and Alliance ay nagmamadaling lumapit at tumayo sa harap ni na Caroline, Ivy, at Sue. Pumunta ka sa impyerno. Sigaw ng Heaven Immortal bago nagpakawala ng nakakatakot na energy pressure mula sa kanyang palad at itinulak ito patungo sa kanila. Puff! 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 Mahigit 100 mga ninuno ng mas mahihinang sekta ang nagkapira-piraso at namatay sa lugar. Boom! 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 Dahan-dahan ngunit tiyak. Lumapit ang palad ng langit na walang kamatayan sa tatlong babae. Ang nakakatakot na presyon ng enerhiya ay nag-ugat sa kanila sa kanilang mga lugar. Tutal nasa sect ancestor level lang silang tatlo. Isang malaking bangin ang nakanganga sa pagitan ng kanilang lakas at ng kanilang kalaban. Kahit na ayaw nilang lamusong ng walang laban at mas handang lumaban hanggang kamatayan. Nalaman nilang imposibleng may galaw man lang nila ang kanilang mga daliri. Hindi nila kayang makipag-away. Masyadong malakas ang kalaban para isipin natin na lumaban. Sa tingin ko gustong gamitin tayo ng mga nanghihimasok na ito para banta si Dustin. Kung mahulog tayo sa kanilang mga kamay, tiyak na mapapasok si Dustin sa mundo ng kaguluhan. Magsabog tayo, malungkot na sabi ni Caroline kina Ivy at Sue. Sige. Bahagya pang nag-alinlangan sina Ivy at Sue bago sila tumango bilang pagsang-ayon. Bilang isa, silang tatlo ay nagsimulang patakbuhin ang kanilang mga pamamaraan ng paglilinang at naghanda na gawin ang kanilang mga sarili na sumabog. Boom! 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 Ang higanting palad ng langit na walang kamatayan ay umabot sa kanilang mga ulo at hinawakan ang kanilang buhok. Ang bawat isa sa kanila ay nag-alab sa determinasyon at mas mabilis nilang pinatakbo ang kanilang vital energy sa loob ng kanilang mga katawan. Haha! I'm really looking forward to see Dustin's expression when he learned that his women are in my hands. Ang nasa sabik na tawa ay sinasabayan ng maniacal na ngiti na binigay ng langit na walang kamatayan. Oh! Inaabangan mo! Sa kasamaang palad, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong iyon.
Isang malamig na boses na puno ng napakalalim na layunin ng pagpatay na dahan-daang umalangaw-ngaw sa kanilang paligid. Mula sa kaibuturan ng kawalan. Isang nag-iisang figure ang humakbang at tumayo sa tabi ng tatlong babae. Kayong tatlong tanga, anong balak mong gawin? Hindi nagtagal si Dustin ng kahit isang segundo upang mapagtanto na may mali sa kanila nang ginamit niya ang kanyang makapangyarihang espiritual na kahulugan. Hindi niya mapagkakamalan ang nakakalokang tumatakbong vital energy. Plano nilang magpakamatay. Nagulat si Dustin. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay. Nagpakawala siya ng 3 agos ng malambot ngunit malakas na vital energy upang mahigpit na kontrolin ang katawan ng 3 babae. Nang hindi man lang sinubukan. Ipinakita ni Dustin ang agwat sa pagitan ng kanilang mga kapangyarihan. Sa isang pagwagayway ng kanyang kamay. Nagawa ni Dustin na pigilan ang umaalo na enerhiya sa katawan ng 3 babae. Isang hakbang lang ang kailangan upang malutas ang kanilang krisis sa pagsabog sa sarili. Mabuti, nakahinga ng maluwag si Dustin. Nang marinig ni na Caroline, Ivy, at Sue ang boses niya. Sabay silang napalingon sa kanya na parang nananaginip. Ang 3 pares ng magagandang mata ay naluluha habang walang salita silang nakatitig kay Dustin. Dustin. Kasabay nito, ang lahat ng mga immortal sa langit at lahat ng mga tao mula sa Immortal and Alliance ay nakatitig kay Dustin ng nakatulala. Wala ni isa sa kanila ang inaasahan na lilito si Dustin sa eksaktong sandaling ito. Maging ang palad ng langit na walang kamatayan ay nanlamig sa himpapawid habang saglit na nakatitig sa pagtataka. Nang ibalik ni Dustin ang tingin ng 3 babae ay kasing lambot ng boses niya ang mga mata niya nang sabihin niyang, "I'm sorry. Wow! Bumalik ka na. Nakabalik ka na rin sa wakas." Tanging excitement at luha sa tuwa ang makikita sa mukha ng 3 babae. Lahat ng hinaing at sakit na dinanas nila noon ay mabilis na napawi. Wala nang mas mahalaga para sa kanilang 3 kaysa makitang bumalik si Dustin ng may sariling mga mata. Tanging si Dustin lang ang nanatiling naaaninag sa kanilang mga mata. Purong pasasalamat ang bumalot sa mukha ni Dustin habang nakatingin kina Peterson at Hare. "Bumalik na ako." Pagkatapos niyang ngumiti sa kanila, lumingon siya sa iba pang Immortal and Alliance. "Lahat, huwag mag-alala. Lumipas na ang krisis. Mula sa sandaling ito, oras na ng ating kalaban sa takot." Pinunasan ng mga mata ni Dustin ang mga labi ng hukbo ng Immortal and Alliance. Napuno ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng seguridad ang lahat ng magtama ang mga mata ni Dustin. Kahit na ang kawaila hilakbot na pressure na itinulak sa kanila ng mga immortal na langit ay humihina at humihina. "How dare you break into my territory and hurt my people? Mabuti, mamamatay kayong lahat. Pagkatapos, hahanapin at sisirain ko ang mga puwersa sa likod mo." Binalot ng malamig na lamig ang bawat salitang idineklara ni Dustin sa langit ng mga immortal. Bagamat mahina ang boses niya, may dala itong kakilakilabot na layuning pagpatay sa bawat salita. Bawat isa sa mga immortal sa langit ay hindi napigilan ang panginginig ng takot na dumaan sa kanila. Sa kabila ng kanyang takot, huminga ng malalim ang Heaven Immortal na sumalakay sa 3 babae at bumulong kay Dustin. "Ikaw talaga, Dustin. Dustin, sino ka sa tingin mo? Huwag mong isipin na kaya mong patayin ang napakarami sa amin mag-isa. Sa tingin mo ba ay Diyos ka talaga?" Iritado ang mga salita ng isa pang langit na walang kamatayan nang sabihin niya. "Haha, hindi ko inaasahan na babalik ka. Parang gusto mong makatagpo ng kamatayan sa lalong madaling panahon. Iniligtas mo kami sa pagsisikap na hanapin ka. Ibaba na natin siya. Ito ay isang mahusay na tagumpay." Ang iba't ibang divine level magic treasures ay sunod-sunod na hinugot sa sandaling namulat ang mga immortal sa langit. Ang mga masasamang ngiti ay nabaluktot ang kanilang mga ekspresyon habang pinalibutan nila si Dustin. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na pinatay ni Dustin ang lahat ng immortal na langit na pumasok sa mundo ng divine being. Hindi nakita ng mga Heaven Immortal na ito ang tunay na kapangyarihan ni Dustin. Natigilan man sila sa biglang pagsulpot ni Dustin. Mabilis silang natuwa. Inisip ng mga Heaven Immortal na ito na magiging madali para sa kanila ang pakikitungo sa isang binata.
Lalo na sa suporta ng napakaraming tao. Dustin. Napakalakas nila. Wala kang laban sa kanila. Paano kung pigilan natin silang dalawa at tumakas kasama ang hukbo ng Immortal End Alliance? Nagulat sina Peterson at Hare nang makita si Dustin sa battleground. Ngunit pareho silang nag-aalala sa kaligtasan ni Dustin. Alam na alam nila ang katotohanan na ang mga Heaven Immortal na ito ay talagang darating para kunin si Dustin. Pinitik ni Dustin ang kanyang mga daliri at walang pakialam na sinabi, "Sir, huwag po kayong mag-alala. Hindi sapat ang mga pasaway na ito para takutin akong tumakas." Umihip ang hangin sa damit ni Dustin. Ang mahaba nitong buhok ay lumilipad sa likuran niya. Ang kanyang katawan ay mukhang matikas at malakas sa sandaling iyon. "Brat, huwag kang magsalita ng malaking laro. Tignan ko lang kung kasing lakas ka ng iniisip mo. Ang langit na walang kamatayan. Nakakalusob lang sa tatlong babae." Ay lubos na nagalit sa inasal ni Dustin. Boom! Ang palad na nakabitin sa himpapawid ay biglang umusad. Sa pagtatangkang sampelan si Dustin. Ang kapangyarihan ng langit na walang kamatayan ay lumundag sa unahan tulad ng isang hindi mapigil ang tsunami. Ang katotohanan na ang langit na walang kamatayan ay napakalakas ay hindi maaaring baliwalain. Marahil siya ay isa sa pinakamalakas sa mga immortal sa langit. Gayunpaman, si Dustin ay kalmado at pinanatili ang isang walang malasakit na pagngisi sa kanyang mukha. Hindi man lang niya sinubukang iwasan ang paparating na pag-atake. Ikinulong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at tumingin sa unahan na may paghamak. Tingnan mo, nang makitang hindi umiiwas si Dustin. Ang mga miyembro ng Immortal End Alliance ay sumigaw upang tumulong at namutla sa takot. Haha! Masyadong mapagpanggap ang lalaking ito para sa kanyang kapakanan. Sa aking opinyon, ang taong ito ay isang piraso lamang ng tae na mahilig magsalita ng malaki. Ngunit sa sandaling kumilos kami. Natatakot siya sa kamatayan. Tignan mo siya. Takot na takot siya hindi man lang makagalaw para makaiwas sa atake. Humagalpak ng tawa ang mga immortal sa langit. Nakita ng lahat ang galaw ng malaking palad na parang slow motion ang nangyayari. Ang malaking palad ay tila dahan-dahang umabot sa ulo ni Dustin. Ngunit tiyak, napakalapit nito na hinawakan nito ang buhok ni Dustin. Haha, bata, medyo natakot ako sa iyo kanina. Saglit, akala ko napakalakas mo. Ang lahat ay naging peke. Bahahaha, hindi napigilan ng Heaven Immortal na tumawa ng malakas. Sa kanyang isipan, naisip na niya ang pagkatalo ni Dustin. Naniniwala rin siya na kaya hindi naglakas loob na kumilos si Dustin ay dahil sa takot sa kanyang aura. Ngunit ang kanyang paniniwala ay nasira sa isang iglap. Biglang gumalaw si Dustin. Iniunat niya ang isang daliri at marahang itinaas sa itaas ng kanyang ulo na para bang tinuturo niya ang langit. Mula sa kanyang nakalahad na daliri, bumangon ang itim na ambon at isang nakasisilaw na itim na liwanag ang pinakawalan. Pagkatapos ay bumangga ang malaking palad sa daliri ni Dustin. Natagpuan nila ang kanilang sarili sa isang pagkapatas. Gumagamit si Dustin ng isang uri ng kasanayan sa divine level na naglalaman ng esensya ng Invincible Divine Finger. Pagkatapos, sa pagkamangha ng lahat, ang higanteng palad ng langit na walang kamatayan ay sumabog sa kawalan. Pagkatapos, ilang sandali lang, ang braso, balikat, ulo, itaas na katawan, ibabang katawan at paa ng langit na walang kamatayan ay isa-isang sumabog at naging kawalan din. Sa huli, ang langit na walang kamatayan ay nabasag sa kawalan. At ni isang fragment ng kanyang balat ay hindi nananatili bilang patunay na siya ay talagang umiral. Pagkatapos ng lahat, si Dustin ay nasa premium stage na ngayon ng Heaven Immortal Realm. At gumagamit siya ng skill sa divine level. Napakalakas nito na kaya nitong pumatay sa karamihan ng mga mandirigma sa Heaven Immortal Realm sa isang iglap. Bukod dito, noong nilinang ni Dustin sa Millstone of Reincarnation, marami siyang natanggap na divine essence. Ang dami ng enerhiya sa kanyang katawan ay higit sa 1,000 beses na mas malakas kaysa sa mga mandirigma na kapareho niya. Ang mga ordinaryong langit na walang kamatayan ay parang langgam sa harap ni Dustin. Boom! Ang eksenang ito ay nagpatulala sa lahat.
Sa isang pitik lang ng kanyang daliri, nakapatay na siya ng langit na walang kamatayan. Ang gayong lakas ay hindi ka panipaniwala. Oh my! This is amazing! Dustin! Hindi ko inaasahan na ganito kakalakas. Ang 8 banal na bato ay napasigaw sa pagkamangha. Totoo naman. Invincible talaga si Chief Dustin. Tuwang-tuwa ring sumigaw ang iba pang miyembro ng Immortal and Alliance. Nagniningning ang kanilang mga mukha. Ang premium na yugto ng Heavenly Immortal Realm. Biglang nagulat sina Peterson at Hare. Parang may nakita silang hindi kapani-paniwala. Napatitig sila kay Dustin at nakahinga ng maluwag sa pag-asa. Napagtanto nila na naabot na ni Dustin ang premium stage ng Heavenly Immortal Realm. Nang umalis si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos, isa lang siyang tunay na immortal. Ano? Naabot na ni Dustin ang premium na yugto ng Heavenly Immortal Realm. Ang mga Heaven Immortal sa kabilang panig ay nabigla din sa kaibuturan. Ang mga bagay ay hindi tulad ng inaakala nila. Ang binata na inakala nilang isang peke ay talagang napakalakas. Hindi kataka-taka na ikaw ay mayabang at supercilious. Galit na sabi ng isang langit na walang kamatayan. Habang nagulat sila sa realisasyon. Hindi nila hahayaang dumausdas ang kaiabangan ni Dustin. Cut the crap. Sabay tayong umatake at hulihin si Dustin bago pa siya makakilos. Bago mangyari ang hindi inaasahan. Oo, may kakaiba sa lalaking ito. Napakabata pa niya pero naabot na niya ang premium stage ng Heavenly Immortal Realm. Sama-sama tayong lumaban at ibagsak siya. Kung hindi, ito ay magiging tunay na mantsa sa ating dignidad. Pinalibutan nilang lahat si Dustin ng kanilang mga magic treasures. Nang makita ito, agad na lumapit sina Peterson at Hare sa tabi ni Dustin. Lubos silang handa na tulungan si Dustin na labanan ang mga kaaway na ito. Dustin, sabay natin silang labanan. Sabay-sabay nilang sigaw. Bagamat makapangyarihan si Dustin, mas marami ang mga kaaway niya. Bukod dito, ang mga kalaban ay may mahiwagang kayamanan sa banal na antas. Mahirap para sa kanya na manalo. Haha, magpahinga na kayong lahat. Tumabi ka na lang at manood ng palabas. Confident na sabi ni Dustin sa kanila. Dustin, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Peterson at Hare ay hindi makita sa pamamagitan ng Dustin sa lahat. Wala silang ideya kung ano ang balak ni Dustin. Ilipat, hindi na naghintay ang mga kalaban. Pinaganya nila ang kanilang mga magic treasures at naglunsad ng matinding pag-atake kay Dustin. Sa napakaraming magic treasures na sabay-sabay na inilunsad, ang buong mundo ay maaaring wasakin. Ang espasyo at oras ay patuloy na gumuho at sumabog sa kanilang paligid. Natapos na ang lahat, mukhang lulunurin ng nakakatakot na mga daloy ng enerhiya si Dustin. Napangiti si Dustin sa mga labi. Sa isang simpleng pagwagayway ng kanyang kamay. Lumitaw ang reincarnation token sa kanyang kamay. Sa reincarnation token, walang dahilan si Dustin para matakot sa mga magic treasure sa divine level. Dahil ang reincarnation token ay isang magulong banal na kayamanan. Mas makapangyarihan kaysa sa normal na banal na kayamanan. Ang reincarnation token ay sumabog na may itim na liwanag at hinaranggan ang lahat ng pag-atake. Ano? Paano ito posible? Natigilan ang lahat sa eksenang lumalabas sa kanilang mga mata. Hindi pwede. Ang Heaven Immortals ang umungal sa surprise move ni Dustin. Ako na ngayon. Sa isang malakas na dagandong. Inilabas ni Dustin ang isang mahabang banal na espada at nilaslas ang mga nasa harapan niya. Isang maringel. Nagniningning na aura ng espada ang sumugod. Ito ay nagkaroon ng epekto ng 80 milyong sword strikes energy all-in-one. Flash! Ang maliwanag na liwanag ng espada ay nagpapaliwanag sa buong universo. Tila ang liwanag na sumisikat sa mundo sa madaling araw. Ang unang sinag ng sikat ng araw sa umaga. Ang welga na ito ay hindi marahas. Mamamatay tao o mabangis sa anumang paraan. Ito ay pinalapot sa sukdulang antas. Na may aura ng espada at mga batas ng espada sa loob nito. Ang hampas ng espada na ito ay nagpalamig sa espasyo at oras. Na ginagawang hindi gumagalaw ang lahat. Puff! 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 Saan man dumaan ang liwanag ng espada.
Lahat ng immortal sa langit ay nabigla nang makitang ang kanilang mga katawan ay nagsimulang magwatek-watek at sumabog, na naging ambon ng dugo. Sa isang kislap ng kanyang espada, napatay niya ang higit sa 30 immortal na langit. Alam ng lahat na sa 3,000 malalaki at maliliit na universo. Sa alinmang universo, sa anumang makapangyarihang sekta, ang mga immortal sa langit ay pawang mga matataas na antas na nagtataglay ng dakilang kapangyarihan. Sa pangkalahatan, bihirang lumitaw ang mga mandirigma ng Divine Realm. Sa katunayan, ang mga immortal sa langit ay ang mga tunay na pinuno sa iba't ibang mundo. Ang bawat makapangyarihang langit na walang kamatayan ay isang malaking pagbaril sa kanyang sariling mundo o kahit na universo. Ngunit ngayon, ang mga mandirigmang ito ay naging mga insekto lamang. Mahigit 30 sa kanila ang napatay sa pamamagitan ng isang hampas ng espada. Masyado ka lang mahina. How dare you bastard come to my fallen immortal cosmos and bully my people? Nakakatawa. Panunokso ni Dustin. Sa nakalipas na ilang araw, ang fallen immortal cosmos ay nawasak. Pulgada bawat pulgada ng mga sumasalakay na immortal na langit na ito. Ngayon, maghihiganti si Dustin. Libakin at pahirapan ang mga taong ito. Ikaw na ang magdusa. Malamig na sabi ni Dustin habang nakatingin sa mga natitirang Heaven Immortal na nakatayo sa harapan niya. Swoosh! Ikinumpas niya ang kanyang mahabang espada at isa pang sword light ang pinakawalan. Katulad ng dati, isa pang 80 milyong atake ng espada ang nagsanib. Sa isang sword strike, nabasag ang lahat sa harap ni Dustin. Saan man pumunta ang liwanag ng espada, ang lahat ay tila nanatiling tahimik at hindi gumagalaw. Lahat ng bagay sa mundo ay tila naging isang larawan. Puff! 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 Ang mga katawan ng mga immortal sa langit ay sunod-sunod na sumabog at muling naging kawalan. Sa pagkakataong ito ay wala na silang oras para sumigaw o magprotesta. Mamamatay silang puno ng panghihinayang. Sa pagkakataong ito, muli niyang pinatay ang isa pang 30 o higit pang mga immortal sa langit sa isang segundo. Masyado kayong mahina. Nakakatamad. Nakatayo doon si Dustin. Umiling-iling at bumantong hininga. Inaasahan niya ang isang hamon ngunit ito ay naging napakadali. Ang buong mundo ay natigil sa isang nakamamatay na katahimikan. Lahat ng nakakita sa eksenang ito ay nakaramdam ng pagkahilo. Hindi lamang ang mga natitirang Heaven Immortals, kundi maging ang mga miyembro ng Immortal End Alliance. Puff! 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 Ang mga katawan ng mga immortal sa langit ay sunod-sunod na sumabog at muling naging kawalan. Sa pagkakataong ito ay wala na silang oras para sumigaw o magprotesta. Mamamatay silang puno ng panghihinayang. Sa pagkakataong ito, muli niyang pinatay ang isa pang 30 o higit pang mga immortal sa langit sa isang segundo. Masyado kayong mahina. Nakakatamad. Nakatayo doon si Dustin. Umiling-iling at bumantong hininga. Inaasahan niya ang isang hamon ngunit ito ay naging napakadali. Ang buong mundo ay natigil sa isang nakamamatay na katahimikan. Lahat ng nakakita sa eksenang ito ay nakaramdam ng pagkahilo. Hindi lamang ang mga natitirang Heaven Immortals, kundi maging ang mga miyembro ng Immortal End Alliance ay nasa state of shock. Lahat sila ay mga immortal sa langit kung tutuusin. Ngunit ngayon, mayroong isang tao na maaaring pumatay ng 12 sa kanila sa isang solong. Casual na sword strike. Napaka-surreal noon. Sobrang nakakakilabot. Biglang may tila bumalik sa kanyang katinoan. Ibinuka ang kanyang bibig at galit na umuungal. Si Chief Dustin ay walang talo. Siya ay walang talo. Pagkatapos, ang lahat ng mga tao ng Immortal End Alliance ay nagsimulang umungol ng sama-sama. Si Chief Dustin ay walang talo. Siya ay walang talo. Niyanig ng dumadagandong na soundwave ang buong universo. Ang mga tao ng Immortal End Alliance ay nagsimulang magsaya sa kanilang mga puso. Alam nila na ito ay naging isang panig na labanan. Sa kabilang banda,
Ang natitirang mga immortal sa langit ay lahat ay natakot sa kamatayan. Wala silang nagawa kundi ang titigan si Dustin ng may takot habang nanginginig sa takot. Dustin, masyado ka nang lumayo. Sa tingin mo makakatakas ka dito. Nakapatay ka ng napakaraming tao nang hindi man lang kumikibo. Hindi ka ba natatakot sa galit ng publiko? Pagbabayaran mo ito. Isang langit na walang kamatayan ang bumato kay Dustin dahil sa walang awang pagpatay sa kanyang mga kasama. Shut up! Ibinabalik ko lang ang pabor sa mga kasalanang ginawa mo. How dare you lecture me about morality when you're the one who broke into the fallen immortal cosmos and slaughtered the creatures living in here in the first place? Kung handa kang pumatay, dapat handa ka ring patayin. Ngumisi si Dustin at dahan-daang naglakad patungo sa langit na walang kamatayan. Lumayo ka sa akin. Bastard ka. Marahas na nanginginig ang Heaven Immortal nang makita niya si Dustin na naglalakad palapit sa kanya. Sabi ko wag kang lalapit sa akin. Sa isang sandali ng desperasyon, ang langit na walang kamatayan ay umungal at kumuha ng isang mahiwagang kayamanan upang salakayin si Dustin. Kung mamamatay siya, baka mamatay rin siya habang lumalaban. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay madaling naalis sa pamamagitan ng reincarnation token sa kamay ni Dustin. Nang makita niyang hindi man lang kinabahan si Dustin ng kanyang magic treasure, napasigaw siya at mabilis na tumakbo palayo. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip, inactivate ni Dustin ang teleportation function ng reincarnation token at hinabol ang langit na walang kamatayan. Sa spatial prowess nito, nagawa niyang mag-teleport kaagad sa mga malalayong distansya. Hindi na niya kailangang mag-aksaya ng isang spatial na kristal, na kailangan lamang para sa malayuang teleportasyon sa iba't ibang universo. Halos mapunit, ang langit na walang kamatayan ay nagpupumilit na makalayo kay Dustin. Gayunpaman, nang walang anumang babala, lumitaw si Dustin sa kanyang harapan, na parang isang pilyong multo. Sinamantala niya ang pagkakataong ipakita ang kanyang time fist habang ang Heaven Immortal ay nagyelo pa rin sa gulat. Sinubukan pa rin niyang umiwas sa huling minuto. Ngunit huli na ang lahat. Titulungan mo ako. Lumingon siya at desperadong hiniling na iligtas siya ng ibang mga immortal na langit. Ngunit ang mga immortal na langit sa paligid niya ay sobrang takot din. Wala silang pakialam sa isa't isa. At gusto lang nilang iligtas ang sarili nila. Splat! Sa isang kisap mata, ang katawan ng langit na walang kamatayan ay naging puddle of blood nang tumama sa kanya ang kamao ni Dustin. Walang kahirap-hirap, nadurog siya hanggang sa mamatay. Nagkalat ang dugo at nabahiran ang mga paa ng kalapit na immortal na langit. Tumakbo. Ang isang Heaven Immortal ay hindi nagawang ibuka ng maayos ang kanyang bibig sa sobrang takot. Lahat ng iba pa niyang kasama ay napahiyaw na agad silang tumakbo palayo sa pinangyarihan. Walang natira na may gana na lumaban. Agad nilang isinaaktibo ang kanilang mga kasanayan sa paggalaw ng katawan at sinubukang makatakas ng mabilis hanggat maaari. Ikinalulungkot nila ang katotohanan na itinulak nila si Dustin sa limitasyon. Ngayon ay hindi na sila sigurado kung may pahiwatig man lang ng pagkakataon na makakaligtas sila sa galit ni Dustin. Tiniyak ni Dustin na ipakita ang kanyang lakas. Madali niyang na-block ang lahat ng pag-atake mula sa kanilang mga magic treasures at napatay ang 12-dosenang immortal na langit sa isang indayog lamang ng espada. Sa harap ni Dustin, para silang isang grupo ng mga kaawa-awang baboy. Naghihintay na katayin. Ngayon ay inaani na nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. At ang kabayaran ay ang kanilang sariling buhay. Bakit ninyo pinagod ang inyong mga sarili sa pagtakas? Bakit hindi na lang kayo umupo ng tahimik at mamatay ng mabilis na kamatayan? Tinuya pa sila ni Dustin. Inactivate ang reincarnation token. At isa-isa silang hinabol. Sa harap ng reincarnation token. Gaano man sila karami. Gaano man sila kabilis tumakbo. Walang pagtakas. Bumagsak. Splat. Sa loob lamang ng ilang segundo. Naabutan sila ni Dustin at pinatay sila gamit ang alinman sa kanyang mga kamao. Daliri, o mga espada, ilang sandali pa, tumahimik ang paligid. Wala ni isang langit na walang kamatayan ang makikitang buhay. Lahat sila ay pinatay.
Nakahandusay sa lupa kasama ang kanilang mga katawan. Hindi man lang pinagpawisan si Dustin. Ang kanyang pagsasanay sa paglilinang ay mas matindi kaysa sa pagpatay sa mga immortal na langit. Siya ay talagang naging masyadong makapangyarihan. This is amazing. Leader Dustin. You're invincible. Mabuhay si Leader Dustin. Ang lahat ng miyembro ng Immortal End Alliance ay nagsimulang kumanta. Lahat sila ay nasa sabik at natuwa sa pagkapanalo ng kanilang pinuno. Sa kanilang selebrasyon, ang ilan sa kanila ay nakasakay sa kabayo. Sobrang hinangaan nilang lahat si Dustin. Lahat sila ay pinalad na nagtiwala at sumunod sa kanya. Sa mismong sandaling ito, nagpakita si Dustin sa harap nila bilang isang nakatataas na Diyos. Hindi ako makapaniwala kung paano naging napakalakas ng lalaking ito. Parehong ipinahayag ni Peterson at Hare ang kanilang pagkagulat habang umiiling sila. Sina Caroline, Ivy, at Sue ay tumingin kay Dustin na may purong pagsamba. Nang makita kung paano hinahangaan at iginagalang ng lahat ng mga tao ang kanilang asawa. Labis nilang ipinagmamalaki siya. Siyempre, nakahinga rin sila ng maluwag na ligtas na siya. Nais ng bawat babae na maging namumukod tangi ang kanilang asawa. Ngunit nais din nilang malayo siya sa panganib. Kasabay nito, sa magulong kawalan malapit sa Fallen Immortal Cosmos, si Morphe at ilang iba pang mga banal na Diyos ay nanunood habang pinapakawalan nila ang kanilang mga espiritual na pandama upang makita kung ano ang nangyayari sa Fallen Immortal Cosmos. Ito ay isang sorpresa. Napangisi si Morphe habang nanlalaki ang mga mata. Siya ay ganap na gumaan sa kinalabasan ng pagsalakay ni Dustin sa Fallen Immortal Cosmos. Ngayon sandali, hindi ba pamilyar ang sword skill na ginamit niya? Ito ay nagpapaalala sa akin ng isang tiyak na tao. Natutunan ba ni Dustin ang pagiging eskrimador ng taong iyon? Itinuro ng isang banal na Diyos. Swordsmanship. Pinag-uusapan mo ba ang lalaking iyon? Nanlaki ang mga mata ng ibang divine god nang mapagtanto nila kung sino ang tinutukoy niya. Tama. Dapat siya. I just wonder how Dustin managed to acquire it. Nagmuni-muni ang unang banal na Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit kayang patayin ni Dustin ang 12-dosenang immortal na langit sa isang atake ng espada. Kung talagang nakuha niya ang swordsmanship ng lalaking iyon, hindi nakakagulat na taglay niya ang ganoong kapangyarihan. Napabuntong hininga si Morphe na hindi makapaniwala. Ngunit may isa pa lang na hindi ko maisip. Paanong nakabalik si Dustin sa Fallen Immortal Cosmos? Nalilitong tanong ng isang banal na Diyos. Yeah, I was also thinking the same thing. It's very surprising. Gayunpaman, wala kaming oras na tumutok sa mga ganoong bagay. Secret niya yon. Besides, in the end, it works out din naman for us. Sa kanyang pagbabalik, ang Fallen Immortal Cosmos ay ligtas. Napangiti si Morphe na may kasiyahan. Huwag kang masyadong kampante. Morphe, nakalimutan mo na ba na ang kapangyarihan ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay humihina at humihina sa sandaling ito? Kapag ganap na itong nawalan ng kapangyarihan, ang mga banal na Diyos ay maaari ding pumasok sa Fallen Immortal Cosmos ng walang pagpipigil. Sa palagay ko ay hindi kakayanin ni Dustin silang lahat ng mag-isa. Sagot ng isang banal na Diyos. Nadurog ang puso ni Morphe nang aminin niya ang katotohanan sa kanyang mga sinabi. Sa kasalukuyan, ang Fallen Immortal Cosmos ay nasa ilalim ng proteksyon ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Kaya't ang mga banal na Diyos ay iniiwasan dito. Ngunit kapag nawala na ang bisa ng kasunduan, wala nang makakapigil sa kanilang pagpasok. Kapag dumating ang oras na iyon, ang Fallen Immortal Cosmos ay tiyak na mawawasak. Gaano man kalakas si Dustin sa kasalukuyan, hindi niya magagawang harapin ang mga banal na Diyos. Kung gayon, kailangan nating malaman ang isang bagay. Hindi natin maaaring hayaan na ang 3,000 malaki at maliit na universo ay patuloy na nasa magulong estadong ito. Mariing deklara ni Morphe. Pumayag. Lahat ng mga banal na Diyos ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa kabilang panig ng space barrier malapit sa Fallen Immortal Cosmos, isang grupo ng mga Divine God ang natipon din at nasaksihan kung paano ginupit ni Dustin ang mga immortal na langit ng mag-isa. Ano? Paano nangyari ito?
Paano nagkaroon ng napakaraming kapangyarihan ang batang iyon? Wala man lang sa mga pinadala natin na makamo sa kanya. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi natin matitiis ang kabiguan na ito. Oo, ito ay hindi inaasahan. Dapat ay nasa mundo ng divine being si Dustin. Bakit siya biglang bumalik sa fallen immortal cosmos? Napakaraming tao ang nakapalibot sa fallen immortal cosmos. Paano siya nakatakas sa ating espiritual na pakiramdam at nakalusot sa fallen immortal cosmos nang hindi natukoy? Ang mga banal na Diyos ay nagngangalit habang sila ay nalilito sa nangyari. Ang mga heaven immortal na pinadala nila para patayin si Dustin ay agad na dinurog na parang mga insekto. Mukhang kailangan nating harapin si Dustin ng mag-isa. Iminungkahi ng isa sa mga banal na Diyos. Tama ka, minamaliit natin ang kanyang kapangyarihan at katalinuhan. Nakakahiya naman. Handa akong kunin siya bilang aking alagad kung gusto niyang mabuhay. Kung hindi, ako ang dudurog sa kanya ng sarili kong mga kamay. Sabi ng isa pang divine god habang nakatutok ang tingin kay Dustin. Pinatay ni Dustin ang lahat ng immortal na langit malapit sa Celestial Palace. Ang balanse ng kapangyarihan sa fallen immortal cosmos ay muling natik. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Kinolekta ni Dustin ang lahat ng divine level magic treasures mula sa mga taunang immortal sa langit. Bagamat mayroon na siyang halos 5,000 divine level magic treasure sa kanyang arsenal. Hindi pa sapat ang mga iyon. Kailangan niyang kumuha ng pinakamaraming high-grade na armas hanggat maaari. I'm sorry but I have to leave you the cleaning of this gulo. I still have some unfinished business. Nakiusap si Dustin kina Peterson at Hare. Nang hindi nag-aksaya ng oras, humakbang siya pasulong at nawala sa isang iglap. Sa katunayan, ang mga Heaven Immortal na sumalakay sa Fallen Immortal Cosmos ay nahati sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay ang pinabagsak ni Dustin kamakailan. At ang isa ay medyo nakakalat. Sila ang mga nagdudulot ng kalituhan sa iba't ibang mundo sa buong Fallen Immortal Cosmos. Malinaw sa isip ni Dustin na para bumalik ang lahat sa dati. Dapat din niyang talunin ang mga natitirang langit na immortal na nagdala ng kaguluhan sa cosmos. Sa kanyang napakalaking espiritual na kahulugan, nakita niya ang bawat immortal na langit na nakatago sa paligid. Pagkatapos ay inactivate niya ang reincarnation token at direktang nag-teleport sa kanyang sarili sa bawat isa sa kanilang mga lokasyon. Samantala, ang mga walang kamatayang langit na iyon ay sobrang kampante. Ginagawa ang anumang gusto nila nang hindi man lang nababatid ang paparating na panganib. Pinamunuan nila ang bawat mundo na nakalulugod sa kanilang mga mata. Kinokontrol nila ang bawat nilalang at ginawa silang mga alipin. Lahat ng kayamanan na maaari nilang dayin ay nahulog sa kanilang malalim na bulsa. Binaligtad nila ang Fallen Immortal Cosmos at ginawa ang lahat ng kanilang makakaya para makuha ang gusto nila. Gayunpaman, ang kanilang masasayang araw ay malapit nang matapos. Ang kanilang pinakamasamang bangungot ay nagsimulang manghuli sa kanila isa-isa. Maaari silang tumakbo, ngunit hindi sila makakapagtago kay Dustin. Sa tulong ng reincarnation token, patuloy niyang ini-teleport ang kanyang sarili sa bawat sulok at krani ng cosmos at kinuha ang ulo ng bawat langit na walang kamatayang kanyang nakatagpo. Walang pagtakas sa lakas ng reincarnation token, na nag-teleport sa kanya kahit saan. At ang tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan. Naganap na pinigilan ang bawat paggalaw ng kanyang mga kaaway. Isa-isang naglaho ang mga immortal na langit sa paligid ng cosmos. Medyo mas matagal kaysa sa inaasahan upang maalis ang lahat ng natitirang langit na immortal sa cosmos dahil nakakalat sila sa iba't ibang mundo. Sa lakas ngayon ni Dustin, madudurog na lang niya silang lahat sa isang suntok kung magkakasama sila sa isang lugar. Gayunpaman, sa pagtatapos ng araw, natapos ni Dustin ang kanyang negosyo. Lahat ng nilalang na ginawang alipin ay pinalaya. Binawi niya at tinipon ang lahat ng mga kayamanan na kinuha ng mga nahulog na immortal na langit. Pagkatapos, ipinamahagi niya ang mga ito ng naaayon sa bawat isa sa mga mundo sa cosmos. Ang mga mundong iyon na nag-ipon ng malubhang pinsala ay nakatanggap ng higit pa. Tuwang-tuwa ang lahat dahil nakuha nila ang ilan sa mga kayamanan ng mga immortal sa langit, na itinuturing na lubhang mahalaga.
Ang ilang mga mundo ay nakakuha pa ng higit na kayamanan kaysa sa nawala sa kanila. Ngunit higit sa lahat, naibalik ang kanilang kalayaan. Wala na ang mga nang-aapi sa kanila. Maaasahan muli ang kapayapaan ngayong napalaya na ang mga mundo. Sa wakas, naibalik ang katayuan ng fallen immortal cosmos. Unti-unting naglaho ang kawalan ng pag-asa na bumabagabag sa bawat nilalang. Tapos na ang sakuna na ito. Bumalik sa iyong sariling mga mundo at tulungan ang isa't isa upang muling itayo ang mga ito. Kung kailangan mo ng anumang suporta, dumiretso sa Immortal End Alliance at sisiguraduhin kung matutulungan ka nila. Binanggit ni Dustin ang bawat nilalang. At ang kanyang nakaka-inspire na boses ay agad na kumalat sa buong cosmos. Its leader Dustin, our savior, natubos niyang muli ang ating universo. Dapat natin siyang pagsilbihan bilang Diyos ng ating universo. Ang lahat ay nagdiriwang at nagpupuri kay Dustin sa buong universo. Nagsimula pa nga ang mga mortal na magtayo ng mga templo at estatwa para kay Dustin. Nagsunog sila ng insenso at nagpasalamat sa kanya. Sa ganitong paraan, naging natatanging espiritual na pinuno si Dustin sa cosmos. Ang bawat mundo ay pampublikong ipinahayag ang kanilang pagsusumit sa awtoridad ni Dustin. Mabagal na naglakad si Dustin sa universo. Nakikinig sa mga papuri na binibigkas sa kanyang pangalan. Hindi niya maiwasang magpakawala ng kasiyahan. Ang fallen immortal cosmos ay dumaan na sa dalawang magkasunod na kapigatian. Kaya naman iniisip ng bawat mundo at bawat nilalang na kailangan nila ng isang espiritual na pinuno. At nang walang pag-aalinlangan, si Dustin ang pinakaangkop. Wala na talaga siyang choice kundi tanggapin ang nararamdaman ng mga tao. Sa kalaunan, bumalik siya sa Celestial Palace. Pagdating niya, sinalubong siya ng nasirang palasyo. Mabilis niyang nakita si Peterson na nakatitig sa palasyo sa may tarangkahan. Isang malungkot na ekspresyon ang nakasulat sa buong mukha niya. Ang Celestial Palace ay isang space magic treasure na ipinagmamalaki niya. Ngunit ngayon, ito ay lubos na nawasak. Master, alam ko ang nararamdaman mo. Wala tayong magagawa tungkol sa kung ano ang hindi na maaayos. Ngunit mayroon pa akong maraming mga kayamanan sa kalawakan. Ikalulugod kong bigyan ka. Nang matapos magsalita si Dustin ay ikinaway niya ang kanyang kamay. Humigit kumulang 6 na space magic treasures ang lumabas at inilapag sa harap ni Peterson. Master Hare, mangyaring tanggapin din ang mga ito. Gamit ang isa pang pagwagayway ng kanyang kamay. Isa pang 6 na space magic treasures ang lumabas at dumapo sa harap ni Hare. Nanlaki ang kanilang mga mata dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang bawat isa sa mga kayamanan sa kalawakan na kinuha ni Dustin ay kasing ganda ng Celestial Palace. Kung hindi man mas mabuti. At binibigay ni Dustin ang 6 sa bawat isa sa kanila. Ang mga divine level na magic treasure na ito ay talagang mga koleksyon ng Sword Emperor. Kaya lahat ng mga ito ay pambihira at mahalaga. Bukod sa mga magic treasure sa kalawakan, gusto ko ring bigyan ka ng iba pang uri ng magic treasures. Dagdag ni Dustin, gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. 12 ng mga divine level magic treasure ang lumipad sa harapan nila. Habang sinusuri nila ang mga item, nalaman nila na ang mga ito ay dumating sa iba't ibang uri. Ang ilan ay para sa pag-atake. Ang iba ay para sa pagtatanggol, pagtatago, at paglipad. Sa pagtingin sa mga magic treasure sa harap nila, sina Peterson at Hare ay parehong natigilan. Dustin, hindi naman sa mga nakuha mo lang yan, di ba? Paano mo nakuha ang lahat ng ito? Curious na tanong ni Peterson. Ang kanyang tanong ay may katuturan dahil karamihan sa mga magic treasures na dinala ng mga immortal na langit, na sumalakay sa fallen immortal cosmos, ay mga attack weapon. Gayunpaman, ang inilabas ni Dustin ay dumating sa iba't ibang uri. Nakuha ko lang sila kapag nagkataon. Hindi ko magagamit ang lahat ng ito. Kaya mangyaring huwag mag-atubiling kunin ang mga ito. Besides, marami pa akong pangungumbinsi ni Dustin sa kanila. Nakita ko, mas nagiging mature ka na yata. Well, may mga bagay at sikreto na dapat ikaw lang ang nakakaalam. Kung hindi, hindi mo alam kung sino ang maaaring maging kaaway mo. Pinayuhan siya ni Peterson. Oo,
Master, tatandaan ko iyon. Matigas na sagot ni Dustin. Dustin, bumalik ka na. Biglang sumugod ang tatlong pamilyar na figure at hinawakan ng mahigpit si Dustin. Napuno ng matamis na halimuyak ng tatlo ang kanyang ilong. Ito ay sina Caroline, Ivy, at Sue. Sorry, late ako nakabalik, sabi ni Dustin sa malambing na boses. Nagigilty talaga siya dahil sa sobrang tagal niyang wala. Alam niyang hindi niya kayang gampanan ang maraming responsibilidad bilang asawa nila. Ayos lang. Basta babalik ka, magiging maayos ang lahat. Sagot ni Caroline sa matamis na boses. Hinawakan niya ang mga ito ng mahigpit nang walang sinabi pa. May mga pagkakataon na ang katahimikan ay mas mabuti kaysa sa mga salita. Pagkaraan ng ilang sandali, gamaan ang kalooban ni Dustin at pinuri sila sa kanilang pagsusumikap kapag wala siya. Hindi ako makapaniwala na kayong tatlo ay nasa antas na ng mga ninuno ng sekta ngayon. Iyan ay kahanga-hanga. Bulalas ni Dustin. Oo, hindi kami nagtagal. Ito ay isang mabilis na pag-unlad. Hindi ba? Pagmamalaki ni Sue habang nakataas ang ulo. Oo naman. Proud ako sa inyong lahat. Sagot ni Dustin habang hinahaplos ang maselang mukha ni Sue. Dustin. Nakatayo sa malapit sina Evan, Herbert, at Bray, na tila nag-iisip ng paraan para lapitan si Dustin nang hindi naaabala ang matamis na muling pagkikita niya ng kanyang mga asawa. Halika dito. Sinenyasan sila ni Dustin na lumapit. Dustin, ang iyong kapangyarihan ay walang kapantay. Malubhang napinsala mo ang mga immortal na langit na iyon sa isang laslas lamang ng iyong mahabang espada. Ikaw ay tunay na iconic. At ako ay tumitingin sa iyo. Pinaulanan nina Herbert at Bray ng maraming papuri si Dustin. Tumakbo silang tatlo papunta kay Dustin para maabutin siya. Kayong tatlo ay nasa Immortal Saint Realm. Napakagaling. Tumanggaw si Dustin bilang kasiyahan nang maramdaman niya ang kani-kanilang kaharian. Salamat sa kanya. Natanggap nila ang pinakamataas na kalidad na mapagkukunan para sa paglilinang mula sa Immortal End Alliance. Bukod pa riyan, isang grupo ng mga nakatatanda din ang gagabay sa kanilang tatlo paminsan-minsan. Sa pinakamahuhusay na cultivation resources, kasama ng gabay ng mga top-level masters, silang tatlo ay nakagawa ng makabuluhang pag-unlad at naabot ang Immortal Saint Realm. Kung ikukumpara sa iba pang mga cultivator sa Fallen Immortal Cosmos, ang antas ng lakas na ito ay kapansin-pansin na. Lalo na para sa mga nakababatang henerasyon. Dahil ang mga makakarating sa Immortal Saint Realm ay matatawag ng mga freak. Haha, dahil sa'yo yan, Tin. Isa sa pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buhay ko ay ang kaibiganin ka. Kung hindi dahil sa iyo, baka isa pa rin akong alagad na walang pangalan sa Sunsect ng Prime Martial World. Nagpasalamat si Herbert. I am more than willing to help you but I cannot do this permanently. Sa pagtatapos ng araw, ang pinakamahalaga ay ang patuloy mong pagbutihin ang iyong sarili. At patuloy kang nagsusumikap, sagot ni Dustin. Got it. Maraming salamat. Ngumisi si Herbert. Sa loob ng ilang sandali, si Dustin at Evan ay nagpapalitan ng mga kwento at nag-uusap. Ang Eight Stone Saints, kasama ang maraming senior member ng Immortal End Alliance, ay sunod-sunod na pinalibutan sila. Haha. Dustin, bagay ka talaga. Masyadong makapangyarihan ang lakas mo para mapantayan ng kahit na sino. Puri ng Eight Stone Saints. Katulad ng iba sa kanila, ang iba pang mga senior member ay bumungad kay Dustin ng pasasalamat at papuri. Buti na lang at sakto nakabalik ka. Dustin, tinapik ni Kevin ang balikat ng kaibigan. Sir, pakibigay ang mga resources at magic treasures na ito sa lahat. Sa isang kaway ng kamay ni Dustin. Ang mga tambak ng cultivation resources at magic treasures ay lumitaw sa harap ni Kevin. Na umaaligid sa hangin. Napatay ni Dustin ang maraming immortal na langit noong siya ay nasa Divine Beings World. Kabilang ang mga cultivator mula sa ilang mga alien space. At sa tuwing papatayin niya ang kanyang mga kalaban, kukunin ni Dustin ang lahat ng kanilang kayamanan bilang kanyang sarili. Ang panghabang buhay na koleksyon ng maraming immortal sa langit ay nahulog lahat sa mga kamay ni Dustin.
Maiisip lamang ng isa kung gaano kayaman si Dustin, ito ay lampas sa pinakamalibang na imahinasyon ng sinuman. Ang mga kayamanan na ninakaw ni Dustin mula sa kanyang mga nakatagpo ay napuno ang paligid at kumikinang ng maliwanag. Ang lahat ay hindi maalis ang kanilang mga mata sa umaaligid na mga kayamanan. Napaawang silang lahat sa sobrang gulat. Hindi mahanap ang mga tamang salita na sasabihin sa eksaktong sandaling iyon. Nagpalitan sila ng nagtatakang tingin. Para sa mga nilalang sa Fallen Immortal Cosmos, ang bilang at antas ng mga kayamanan na kinuha ni Dustin ay lampas sa kanilang imahinasyon. Dustin, ay ibig mong sabihin dapat nating ibahagi ang lahat ng mga kayamanang ito? Nauutol na sabi ni Kevin. Nakatutok pa rin ang mga mata sa mga regalo. Oo, mabilis na sagot ni Dustin. Ano naman sayo? Hindi mo ba kailangan? Ang mga kayamanang ito ay masyadong mahalaga. Dapat mong itago ang mga ito para sa iyong sariling paggamit. Payo ni Kevin. Hindi. Salamat. Ang mga bagay na ito ay wala sa akin. Marami pa naman ako. Ibabahagi ko silang lahat. Master Kevin. Tandaan na kumuha ng ilang divine level magic treasures para sa iyong sarili. Alok ni Dustin sa kaibigan. Mayroong maraming magic treasure sa banal na antas sa pile. Hiniling ni Dustin kay Kevin na ipamahagi ang mga divine level na magic treasure na ito sa mga pangunahing miyembro ng Immortal End Alliance. Sige. Buong pusong sumang-ayon si Kevin. Maaari mo ring ipamahagi ang cultivation resources na ito sa bawat miyembro ng Immortal End Alliance. Muli namang ikanaway ni Dustin ang kanyang kamay. Boom! 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 Ang buong mabituing kalangitan ay nagsimulang manginig ng marahas. Isang tuloy-tuloy na daloy ng cultivation resources ang bumulwak mula sa Dustin's space ring tulad ng isang ilog. 1/3. Gayunpaman, ang mga cultivation resources at magic treasure na ito ay mas mababa ang kalidad kumpara sa unang batch na ibinigay niya. Sa kabila nito, ang mga kayamanang ito ay labis na napakalaki. Ito ay kakilay-kilabot. Ang lahat ay lubos na nabigla. Sa mga sumunod na minuto, tanging ingay na lamang ng dagandong ang maririnig dahil sa pagbuhos ng mga mapagkukunan ng pagtatanim. Pinuno nito ang mabituing kalangitan ng walang hangganang espiritual na enerhiya. Pagkatapos, ang espiritual na enerhiya ay nagbago sa isang makapal na fog. Ang dami ng mga kayamanan na dinala ni Dustin ay napakarami kaya ang espiritual na enerhiya ay naging sobrang puro. Sa huli, ang mabituing kalangitan ay napuno ng isang bundok ng mga mapagkukunan ng paglilinang, na umaabot sa malayo halos walang katapusang. Hindi ito kapani-paniwala. Karamihan sa kanila ay nakalunok ng bukol sa kanilang lalamunan. Halatang napuno ng sobrang dami ng kayamanan. Bueno, Master Kevin. Mangyaring simula na ipamahagi ang mga ito. Walang pakialam na tanong ni Dustin. Bumalik tayo sa Immortal End World para tingnan. Si Dustin, kasama sina Caroline, Ivy at Sue, ay nawala sa mabituing kalangitan. Matagal bago umalis si Dustin bago nagising si Kevin mula sa kanyang pag-iisip dahil sa sobrang gulat. Sa wakas, sa pagbabalik ng kanyang katinoan, tumahol siya, mag-ayos ang lahat, pumila ng isa-isa at hatiin ang mga kayamanan. Ang bawat miyembro ng Immortal End Alliance ay sumigaw din. Hinahati namin ang mga kayamanan. Pumila sila at nagsimulang tumanggap ng cultivation resources at magic treasures ayon sa kanilang seniority at strength. Hindi napigilan ng lahat ang kanilang sarili dahil sa sobrang excitement. Ang kapaligiran sa kanilang universo ay biglang naging lubhang maligaya. Sa araw na ito, ang lahat ng miyembro ng Immortal End Alliance ay nalubog sa kagalakan ng pagdiriwang. Lalo na ang mga pangunahing miyembro ng alyansa. Dahil ang bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng isang divine level na magic treasure. Ang kanilang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban ay lumundag ng higit sa 10 beses. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Dustin ang 3 babae pabalik sa Immortal End World. Ang Immortal End Continent ay brutal na nawasak. Ang mga piraso ng kontinente ay lumutang sa mabituing kalangitan. Ang ilan sa mga fragment ay bumaril sa magulong walang laman at nawala. Ito ay hindi lamang ang kontinente,
kundi pati na rin ang space barrier ng Immortal Endworld ay puno ng mga butas. Napuno ng malalaking bitek ng madilim na espasyo ang espasyo. Maghihiganti talaga ako. Ramdam ni Dustin ang pagtaas ng galit sa kanyang dibdib sa sandaling itinuon niya ang kanyang mga mata sa wasak na estado ng Immortal Endworld. Dustin, wala na ang Immortal Endworld. Saan tayo titira sa hinaharap? Maghanap ng ibang mundo. Nag-aalalang tanong ni Caroline. Hinawakan niya ang kamay ni Dustin para bahagyang pawiin ang galit nito. Huwag kang mag-alala. Ako ang master ng Immortal Endworld. Kaya kung itayo muli ang Immortal End Continent. Sagot ni Dustin. Matagal nang hinigop at pinino ni Dustin ang orihinal na asensya ng enerhiya ng kontinente. Bagamat nawasak ang Immortal End Continent, magagamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang tipunin ang lahat ng bahagi ng kontinente at muling itayo ito. Sa katunayan, nagkaroon ng karanasan si Dustin na muling itayo ang Immortal End Continent minsan. Mas magiging madali ito kumpara sa naranasan niya noon dahil mas malakas siya kaysa dati. Para kay Dustin, ang muling pagtatayo ng Immortal End Continent ay magiging isang piraso ng cake. Talaga, si Caroline, Ivy at Sue ay puno ng saya. Matapos manirahan sa Immortal Endworld ng ilang sandali, dahan-dahan silang nanirahan at nagsimulang ituring ang lugar bilang kanilang tahanan. Ang pagkarinig na maaari nilang muling itayo ang kanilang tahanan ay nagdulot ng kagalakan sa kanilang mga puso. Oo naman. Kailan ba kita binaygo? Nakangiting sabi ni Dustin. Matapos mapapanatag ang tatlo, umupo si Dustin na naka-cross-legged sa ilalim ng mabituing kalangitan. Poprotektahan ka namin. Saad ng mga babae sa kanya. Ang swerte ko talaga na may tatlong magagandang tagapag-alaga. Kinindatan sila ni Dustin. Dustin, lumandi ka. Sabay dere ng tatlong babae. Tawa ng tawa ang apat habang nag-enjoy sa piling ng isa't isa. Nang mawala ang tawa, huminga ng malalim si Dustin at nagsimulang magsagawa ng misteryoso at komplikadong mga selyo. Malabo ang kanyang mga kamay habang sunod-sunod na pagsesil. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nakakalat sa lahat ng direksyon. Hinahanap ang bawat fragment ng Immortal Endworld. Naka-cross-legged sina Caroline, Ivy at Sue sa paligid ni Dustin. Pinahahalagahan ng tatlong babae ang bawat lumilipas na sandali kasama si Dustin. Kung tutuusin, bihira silang magkita, kaya ang bawat sandali na pinagsaluhan nila siya ay napakahalaga. Tahimik silang nakaupo doon ng ilang araw. Makalipas ang 4 na araw, natipon ng espiritual na pakiramdam ni Dustin ang bawat bahagi ng Immortal End Continent. Kabilang ang mga fragment ng kontinente na nakatakas ng malalim sa magulong kawalan. Mayroon na siyang orihinal na energy essence ng Immortal End Continent, na tumulong sa paggabay sa kanya sa bawat nawawalang piraso. Dagdag pa, ang espiritual na kahulugan at kapangyarihan ng kaluluwa ni Dustin ay naging napakalakas. Kaya hindi naging mahirap para sa kanya na hanapin ang mga fragment ng kontinente na ito. Biglang umungal si Dustin sa mabituing langit. Immortal End Continent, bumalik ka. Nagsimulang manginig ng malakas ang langit. Boom! 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 Ang mga lumulutang na piraso ng kontinente ay nagsimulang lumitaw sa manipis na hangin. Ang mga fragment ay umikot sa isa't isa at pinagsanib ng paisa-isa. Ang tatlong babae, sina Caroline, Ivy at Sue, ay tumulong kay Dustin na mag-ayos ng kanyang buhok at damit paminsan-minsan. Hindi nila siya dapat istorbohin. Lumipas ang 5 araw, at sa wakas ay kumpleto na ang Immortal End Continent. Ang kanilang minamahal na tahanan ay matagumpay na naitayo sa harap mismo ng kanilang mga mata. Matapos mag-isip kung ano ang susunod na gagawin, winigayway ni Dustin ang kanyang kamay. At maraming magic treasures, divine pills, at mga espesyal na kristal na may malakas na espiritual na enerhiya. Ang pumuno sa bagong nabuong kontinente na parang malalaking ilog. Ang espiritual na enerhiya ng kontinente ay nagsimulang patuloy na tumaas. Sa wakas, ang puro espiritual na enerhiya ay naging ambon na lumutang sa itaas ng Immortal End Continent. Hindi sapat, naisip ni Dustin. Caroline, Sue and Ivy, stay put while I go somewhere.
Pagkatapos ay nawala siya sa isang kisap mata. Lumitaw si Dustin sa isang inabandonang kontinente sa Fallen Immortal Cosmos pagkalipas ng ilang sandali. Habang nakatayo siya sa ibabaw ng kontinente, iniunat ni Dustin ang kanyang kamay at may dinampot sa ilalim ng lupa. Boom! 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 Ang mga dragon sa lupa na kasing laki ng mga bundok ay lumitaw mula sa lupa at nagtipon sa paligid ng Dustin. Mahigit 100 Earth Dragon ang umikot sa kanya. Kahit na ang kontinente ay walang buhay. Mayroon pa ring kasaganaan ng Earth Energy sa loob ng desyerto na kontinente kasama ang mga dragon sa lupa. Pumunta dito si Dustin para kunin ang ilan sa mga Earth Dragon. Nagpatuloy si Dustin sa pakikipagsapalaran sa mabituing kalangitan kasama ang kanyang mga bagong natagpuang dragon sa lupa. Sa lalim ng mabituing kalangitan, huminto si Dustin sa isa pang tigang na planeta. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang planeta mula sa malayo. Mahigit sa 100 Earth Dragon ang sumugod sa planeta at nagtipon sa tabi ni Dustin. Makalipas ang halos 2 oras, bumalik si Dustin sa Immortal Endworld kasama ang mahigit 100 Earth Dragon. Sige lang, tinuro ni Dustin ang kontinente. Biglang umungal ang mga dragon sa lupa at sumisid sa lupa ng Immortal End Continent. Boom! Ang espiritual na enerhiya sa Immortal End Continent ay lumago ng 10 beses. Lumago ang mga halaman at halaman sa buong malawak na lupain. Ang kontinente ay nagsimulang mapuno ng buhay. Napakaganda. Bulalas ng 3 babae habang masayang pumalakpak. Master Kevin. Ang Immortal End Continent ay naitayo na muli. Maaari mo na ngayong ibalik ang lahat ng tao. Sabi ni Dustin kay Kevin via spiritual sense. Talaga, mabilis iyon. Hindi makapaniwala si Kevin na itinayong muli ni Dustin ang kontinente sa loob lamang ng ilang araw. Tuwang-tuwa siya sa balita. Hindi nagtagal. Pinangunahan ni Kevin ang bawat nilalang pabalik sa Immortal End World. Lahat sila ay balisa at excited. Ang Immortal End Continent. Nagpalakpakan silang lahat nang makitang naitayo na muli ang kanilang tahanan. Napakagandang espiritual na enerhiya. Ang kasalukuyang kontinente ay mas maunlad kaysa dati. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang kontinente na puno ng ganito kalaking espiritual na enerhiya. Napuno ng pagkamangha ang bawat nilalang. Napuno ng saya at excitement ang kapaligiran. Maaari ka nang magtayo ng iyong mga bagong tahanan. Binigyan sila ni Kevin ng pahintulot na gawin iyon. Opo, Ginoo. Sabay-sabay na sagot ng lahat ng nilalang sa mabituing langit. Pagkatapos ay dumaong sila sa ibabaw ng Immortal End Continent. At nagsimulang buuin muli ng iba't ibang nilalang ang kanilang mga bahay. Ang kaligayahan ay makikita sa buong malawak na lupain. Dustin, balik na tayo, sabi ni Elder Sharp habang inaakay niya ang mga tao sa Dustin. Sina Elder Sharp, Elder Brendan, Elder Leader, at Elder Damian ay tumingin kay Dustin ng may pagmamalaki. Pagkatapos ng lahat, si Dustin ay mula sa Flame Holy Land. Kahit gaano pa kalakas si Dustin, o anumang mga nagawa niya, miyembro pa rin siya ng Flame Holy Land. Ang kanyang mga nagawa ay nagdulot lamang ng pagmamalaki sa kanyang sekta. Sige, sumang-ayon si Dustin habang nakangiti sa mga matatanda. Elder Murray, biglang may nakita si Dustin. Tumakbo siya papunta sa taong iyon at agad na lumuhad sa kanyang harapan. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. Naabot niya ang mataas na katayuan sa Fallen Immortal Cosmos. Paano siya lumuhad sa harap ng publiko para makita ng lahat? Sino sa buong universo ang karapat-dapat sa pagluhod ni Dustin? Lahat ng mata ay nakatuon sa taong nakaluhod kay Dustin. Well, Dustin, hindi mo kailangang gawin ito. Please, bumangon ka na. Nakaramdam siya ng hiya sa lahat ng nakatingin sa kanya. Inunat ng matanda na nasa 50 taong gulang ang kanyang kamay at sinubukang tulungang makatayo si Dustin. Si Murray iyon. Dati siyang Katie wala ng Sunset. Noon, gumala si Dustin sa Prime Martial World bilang isang ulila. Wala siyang mapupuntahan dahil wala siyang bahay. Ngunit isang mabait na kaluluwa ang nag-alok sa kanya ng tulong. Dinala siya ni Murray pabalik sa Sunset kung saan siya ay naging isang alagad.
Ipinakita ni Murray kay Dustin ang isang lugar na matatawagan niyang bahay kapag wala siya. Hanggang ngayon ay nagpapasalamat pa rin si Dustin sa matanda. Master Murray, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang kabaitan mo. Puno ng pasasalamat ang boses ni Dustin habang nakaluhod pa rin sa lupa. Bumangon ka na. Pinapahalagahan ko ang iyong pasasalamat. Ngunit mangyaring huwag kang lumuhad sa akin. Magiliw na sabi ni Murray nang sa wakas ay pinatayo niya si Dustin. Master Murray, narito ang 10 bote ng Divine Peel. At 10 Divine Level na Magic Treasure. At iba pang kayamanan. Mangyaring tanggapin ang mga ito bilang isang paraan ng aking pagbabayad. Iniabot ni Dustin ang isang space ring kay Murray. Ang bawat kayamanan na natagpuan sa singsing ay may kapangyarihan sa banal na antas. Noong una ay tumanggi si Murray. Ngunit patuloy na iginiit ni Dustin. Maya-maya ay kailangan na niyang tanggapin ang regalo mula kay Dustin. Bumalik tayo. Elder Murray, sabi ni Dustin kay Murray. Ang Sun Sect ay matagal nang naging bahagi ng Flame Holy Land. Si Murray ay isa na ngayong elder ng Flame Holy Land. Higit pa rito. Dahil kay Dustin, lahat ng tao sa Flame Holy Land, kabilang si Elder Sharp, ay may malaking paggalang at mataas na pagpapahalaga kay Murray. Sige, sumang-ayon si Murray. Tumugon sa isang tango. Tara na, sabi ni Elder Sharp sabay wave ng kanyang kamay. Pinamunuan niya ang koponan ng Flame Holy Land pabalik sa punong tanggapan nito sa East Mainland. Pagkatapos, inorganisa ni Elder Sharp ang kanilang mga tauhan para muling itayo ang punong tanggapan. Kinuha ni Dustin ang isang malaking bilang ng mga mapagkukunan at magic treasures at ibinigay ang mga ito kay Elder Sharp para sa muling pagtatayo ng Flame Holy Land. Pagkatapos noon, nakilala ni Dustin kasama sina Caroline, Ivy at Sue ang kanyang mga kaibigan. Ang mga ginawa niya sa Fallen Immortal Cosmos at pinakanak ang nagpalitan ng magagaan na pag-uusap. Nilaibat din niya ang Immortal End Continent kasama ang kanyang mga asawa upang suriin at pangasiwaan ang gawaing muling pagtatayo ng lahat ng mga sekta. Nga pala, kumusta na si Violet at ang gnome? Dustin, iniwan mo sila sa mundo ng Divine Being. Sigurado ka bang magiging ligtas para sa kanila na manatili doon? Nangungulila ako sa kanila. Ibinahagi ni Dustin ang kanyang mga karanasan sa Divine Beings World sa kanyang mga asawa. Ilang beses, tinanong ni na Caroline, Ivy at Sue si Dustin ang tanong na ito. Kahit papaano ay nag-aalala sila sa kalagayan ni Violet. Naiwang mag-isa kasama ang gnome. Sana maging okay sila. Bago ako umalis, hiniling ko sa 8 pinakamataas na pinuno na tumulong sa paghahanap sa kanila. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Kung makakuha sila ng anumang mga lead o pahiwatig, pupunuin nila ako sa lalong madaling panahon. Confident na sagot ni Dustin. May disipulo ka rin na nagngangalang Yulie. Hindi pa natin siya nakikilala. Iniwan mo rin ba siya sa Divine Beings World? Anong itsura niya? Gwapo ba siya? Kaakit-akit? Disipulo mo lang ba talaga siya? O may relasyon kayong dalawa? Sunod-sunod na tanong ni Sue dahil isa siyang makulat na babae. Hindi. Siyempre hindi. Disipulo ko lang siya. Paliwanag ni Dustin na nagulat sa matatapang na tanong na ibinato sa kanya. Noong umalis siya sa mundo ng Divine Being noon, hinayaan niya ang 8 pinakamataas na pinuno na alagaan ang mga nakilala niya sa Earth. Alam niya na kailangan niyang mapabilang sa matinding labanan sa Fallen Immortal Cosmos. Inaasahan niya na maraming banal na Diyos ang kasangkot dito. Kaya pala hindi na sila pinabalik ni Dustin. Sa kabutihang palad, naalis niya ang lahat ng mga mananakop at ang Fallen Immortal Cosmos ay ligtas sa ngayon. Pagkatapos ay maglaan ka ng ilang oras upang bumalik sa mundo ng Divine Being at ibalik siya. Sabik kaming makilala siya. Dagdag ni Sue, naririnig kita. Okay. Tumango si Dustin. Hindi ko sila hahayaang manatili sa mundo ng Divine Being ng masyadong matagal. Kung tutuusin, umalis sila sa Earth at pumunta dito dahil sa akin. Naisip niya sa sarili. Sa parehong oras, isang kawan ng mga banal na Diyos ang nagtipon sa labas ng Fallen Immortal Cosmos.
Anong gagawin natin ngayon? Bakit tayo nakatayo lang dito? Wala lang ba tayong ginagawa at hinahayaan si Dustin na kunin ang lahat ng Divine Core para sa kanyang sarili? Ang isa sa mga banal na Diyos ay bumulaga ng may labis na pag-aalala. Hindi. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Isa pang banal na Diyos ang nagprotesta at nagbulang-bulungan sa pamamagitan ng kanyang nagngangalit na mga ngipin. Mukhang wala na tayong ibang pagpipilian kundi tanggapin at mamuhay kasama nito. Ayokong sumuko. Pero ano pa ba ang magagawa natin? Ang brat na iyon ay nagtatago sa fallen immortal cosmos at hindi man lang tayo makatapak dito. Lalo pat tumawid sa threshold. Ang isang banal na Diyos ay sumigaw sa pagkabigo. What a weak lang. Bakit ang dali mong sumuko? May paraan pa. Marami pang paraan. Hindi natin kayang harapin si Dustin dahil pinipigilan tayo ng mapahamak na Ancient Peace Agreement na iyon. Hanggat umiiral pa ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Hindi tayo makakapasok sa fallen immortal cosmos. Ngunit sa sandaling mawala ang kasunduan, maaari tayong makapasok at mamuno sa cosmos na iyon. Makakakuha din tayo ng pagkakataong makaganti sa brat na iyon. Dustin. Malamig na sumangot ang isang banal na Diyos. Tama. May magandang punto ka. Ang mga mata ng iba pang mga banal na Diyos ay nagliwanag sa pananabik. Pagkatapos ay bumaling sila upang tingnan ang papel ng Ancient Peace Agreement na nakabalot sa fallen immortal cosmos sa loob nito. Ang kapangyarihan ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay hamina ng husto sa mga nakaraang taon mula noong sinaunang panahon. Sa kabila nito, hindi natin maaaring maliitin ang kapangyarihang taglay nito. Hindi magiging madaling buksan ito. Sabi ng isang banal na Diyos habang umiiling. Lahat ay posible. Mula ngayon, kailangan nating ubusin ang lahat ng enerhiya ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan sa lahat ng mga gastos. Hanggat nagtutulungan tayo at ipinapakita ang ating mga trump card. Naniniwala ako na hindi magtatagal bago maubos ng kasunduan ang lahat ng lakas. Pagdating ng oras na iyon, malaya tayong makakalabas sa fallen immortal cosmos. At ang cherry sa itaas ay magiging Dustin na mahuhulog sa aming mga kamay. Oh, naaamoy ko na ang dugo niya. Isang banal na Diyos ang naglapat ng kanyang mga kamay. Talaga, iyon lang ang paraan. Sumang-ayon ang lahat ng mga banal na Diyos. Sabik silang makuha ang kanilang mga kamay sa mga banal na core ni Dustin. Masyadong mapang-akit ang mga banal na core. Sa panibagong lakas at sigasig. Ang mga banal na Diyos na ito ay nagsimulang kumilos. Nag-set up sila ng ilang daang array para salakayin ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Ngunit hindi ito naging mura. Ang bawat array ay nagkakahalaga sa kanila ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan. Ang mga arrays ay nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, sila ay ginawa ng mga banal na Diyos. Kasabay nito, maraming mga divine god na magaling gumawa ng rune ang nagpino ng maraming papel ng rune at tinawag ang mga ito upang palibutan ang fallen immortal cosmos. Ang bawat isa sa mga rune ay naglabas ng mga alon at alon ng gumugulong at pumipigil na enerhiya na nagdulot ng puwersa sa space barrier ng heavenly immortal world. Nakakolekta ako ng ilang magulong masamang hangin. Maaari din itong maging kapaki-pakinabang. Isang banal na Diyos na inihandog. Naglabas siya ng green gourd cask at tinanggal ang takip nito. Whoosh! Whoosh! Ang mga maitim na ipoypo ay itinulak palabas ng lang. Sila ay lubhang kinakaing unti-unti. Saan man sila dumaan. At ano man ang kanilang hinawakan. Maaari nilang sirain ang espasyo. Na nag-iiwan ng vacuum. Eto, nakakuha ako ng magulong magic weapon. Pag nagkataon, bagamat sira, medyo may natitira pang kapangyarihan. Baka makatulong. Isang banal na Diyos ang naglabas ng isang hindi matalim. Makalupang dilaw na espada. Walang pag-aaksaya ng oras. Itinapon niya ito sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Let's go and get some abandoned worlds and smash them on that damn ancient peace agreement. Hinihikayat ng isa pang banal na Diyos. Siya at ang ilang iba pang mga banal na Diyos ay patungo sa dagat ng chaos.
Nagsagawa sila ng mga enchantment at nagdala ng 12-dosenang mga desyerto na mundo kasama nila. Nang marating na nila ang Fallen Immortal Cosmos, itinapon nila ang mga daigdig na walang nakatira patungo sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Bilang karagdagan, ang iba pa sa mga banal na Diyos ay nagsagawa ng matinding pagsusumikap. Para lamang maabot ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan na inilabas ang lahat ng kanilang mga pagkabigo dito. At ang space barrier ng Fallen Immortal Cosmos. Ang bawat isa sa mga banal na Diyos ay may walang katapusang kapangyarihan at hindi mabilang na mga panlilinlang sa kanilang mga manggas. Sabay-sabay na umulan ang lahat ng uri ng pag-atake sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Ang bawat isa sa mga pag-atake ay makapangyarihan. Ang dagat ng Chaos malapit sa Fallen Immortal Cosmos ay napuno ng walang katapusang enerhiya na inilabas ng mga banal na Diyos. Gayunpaman, nabigo ang mga banal na Diyos na sirain ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan. May isip kung gaano kalakas ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Kahit na pagkatapos ng mahabang panahon, mayroon pa rin itong napakalakas na enerhiya. Sapat na upang mapaglabanan ang mga pag-atake mula sa ilang mga banal na Diyos. Matagumpay nitong naisagawa ang tungkulin nito, na pinapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa pagitan ng 3,000 malaki at maliliit na universo sa mga henerasyon. Dahil kahit sino ay maaalala, ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay kumakatawan at nagpatupad ng pinakamataas na kaayusan at panuntunan. Ang lahat ng makapangyarihang magsasaka, kabilang ang mga banal na Diyos, ay inaasahang sumunod dito. Kung hindi, mahaharap sila sa matinding kaparusahan. Kabilang ang pagpuksa. Iyon ang dahilan kung bakit ang masasamang puwersa ay napilitang magtago at yumuko sa madilim na anino. Naghihintay sa pagkamatay nito. Alam nilang mababawasan ang kapangyarihan nito balang araw at pagdating ng tamang panahon. Hahampasin nila at aalisin ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Tamang-tama. Ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkasira. Na nawawala ang karamihan sa enerhiya nito. Sino ang mag-aakala na aatakihin ito ng mga banal na Diyos na ito? Alam mo ba, sa tingin ko, dapat tayong magpalitan ng pag-atake sa kasunduan at sa space barrier. Sa ganoong paraan, lahat tayo ay hindi kailangang manatili dito. Sa palagay ko kakailanganin natin ng ilang oras upang maubos ang lakas ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Kailangan pa nating asikasuhin ang sarili nating mga gawain. Ano ang sasabihin mo? Mungkahi ng isang banal na Diyos pagkatapos ng kalahating araw. Iba pang mga gawain at responsibilidad ang naghihintay sa kanila sa kanilang sariling mga bakuran. Magandang ideya yan. Sumang-ayon ang iba pang mga banal na Diyos. Pagkatapos ng nagkakaisang boto at kasunduan sa mga banal na Diyos, nanatili ang ilan sa kanila upang maglunsad ng ground-to-air attack sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan at sa hadlang sa kalawakan. Nakaalis na ang iba para asikasuhin ang sarili nilang mga gamit. Ang mga banal na Diyos na ito ay nagtatag ng mga puwersa sa iba't ibang universo at ang mga nilalang ay kailangang sambahin sila. Kahit nalabag sa kanilang kalooban. Mukhang malapit na nilang sirain ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Bulalas ni Morphe. Sa malayong magulong kawalan, tumingin si Morphe at ilang matandang Diyos na may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang mga taong ito ay walang kahihiyan. How dare they attack the ancient peace agreement? Galit na galit ang matipunong banal na Diyos. Ano ang gagawin natin? Nanatili lang ba tayo at pinapanood ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan na nawasak? Pero hindi tayo tugma sa kanila. Kahit subukan nating pigilan sila, siguradong mabibigo tayo. Anong mga pagkakataon ang mayroon tayo? Ang isa pang banal na Diyos ay nananaghoy. Walang nagawa si Morphe at ang mga banal na Diyos kundi tumahimik. Baka may paraan tayo. Muntik na nating makalimutan ang isang bagay. Binasag ni Morphe ang katahimikan. Naningkit ang mga mata niya sa excitement nang may maalala siya. Oh, ang mga banal na Diyos ay tumingin kay Morphe. Naiintriga. Nakalimutan mo na ba? Dustin has 6 divine cores in his hands. Puno ng pananabik ang boses ni Morphe. Oo, may 6 na divine core.
Ang iba pang mga banal na Diyos ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa tingin mo ba sapat na ang 6 na Divine Core para magamit natin? Masasabi kong oo ang sagot. Mahiwagang ngumiti si Morphe. Oo. Napakaraming nangyari kamakailan. Nakalimutan pa nga namin eh. Haha. Parang bumaliktad ang mga bagay-bagay. Sa wakas ay naunawaan na ng ibang mga Diyos na Diyos. Muling nabuhay ang kanilang espiritu. Maaari na nating kunin si Dustin na pumunta sa atin. Sabi ni Morphe. Kasalukuyang nasa Fallen Immortal Cosmos si Dustin. Ang Fallen Immortal Cosmos ay pinangangalagaan ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Iniisip ko kung makakalabas ba siya o hindi. Sabi ng isang banal na Diyos na may pagdududa. Haha, huwag kang mag-alala. Si Dustin ay isang lalaking puno ng misteryo. Sa pagkakaalala ko, may kapangyarihan siyang bumalik sa Fallen Immortal Cosmos mula sa Divine Beings World nang hindi napapansin. Sa tingin ko, hindi siya mahihirapang puntahan tayo. Malaki ang tiwala ni Morphe. Oo, tama ka. Napaka-talented ng binatang iyon. Ang iba pang mga banal na Diyos ay tumango bilang pagsang-ayon. Samantala, sa Fallen Immortal Cosmos, Dustin, halos lahat ng mundo ay nagpadala ng mga sugo dito. Hinihiling nila na sumali sa Immortal End Alliance at maging sa ilalim ng iyong utos. Paikot-ikot si Dustin kasama ang 3 babae nang matanggap niya ang mensahe mula kay Kevin. Oh, nakikita ko. For some reason. Medyo natulala si Dustin. Hayaan niyo sila, sabi ni Dustin matapos mag-isip sandali. Anyway, siya na ngayon ang pinakamakapangyarihang nilalang sa universo. Tungkulin niyang protektahan ang Fallen Immortal Cosmos. Siya na ngayon ang praktikal na Panginoon ng Cosmos na ito. Kaya talagang hindi mahalaga kung ang iba't ibang mga mundo ay sumali sa kanya o hindi. Okay. Tumango si Kevin. Makalipas ang kalahating araw. Ang bawat mundo at makapangyarihang sekta sa Fallen Immortal Cosmos ay nagpahayag ng kanilang katapatan sa Immortal End Alliance at itinuring si Dustin bilang kanilang bagong pinuno. Ang balita ay hindi nagdulot ng anumang sensasyon. Sa kabaligtaran, ang bawat nilalang ay kinuha ito para sa ipinagkaloob. Alam ng lahat na si Dustin ang pinakamalakas na nilalang sa cosmos. Bukod dito, nailigtas na niya ang cosmos na ito mula sa bingit ng pagkawasak ng 2 beses na magkasunod. Bawat nilalang ay handang maging pinuno nila si Dustin. Ang prestihiyo ni Dustin sa Fallen Immortal Cosmos ay umabot sa bagong taas. Habang si Dustin at ang 3 babae ay patuloy na naglalakad sa mabituing kalangitan. Ang kanyang soul sea ay nakatanggap ng mensahe ng wala saan. Dustin, andito si Morphe. Kailangan kitang makausap ng personal. Ikaw pala sir. Nagulat at natuwa si Dustin. Oo, ako nga ito. Kahit na ang Fallen Immortal Cosmos ay nasa kapayapaan. Ang kaguluhan ay nakakapukaw habang tayo ay nagsasalita. Sa katunayan, ang cosmos ay nasa isang mas kakila-kilabot na krisis. Mas mabuting puntahan mo ako. Sabi ni Morphe. Isang mas kakila-kilabot na krisis. Laking gulat ni Dustin. Nagtiwala siya sa bawat salitang sinabi ni Morphe. Tila may mas malaking krisis na naghihintay para sa Fallen Immortal Cosmos. Sir, saan po kayo ngayon? Sabik na tanong ni Dustin. Nasa abandonadong kontinente ako sa Sea of Chaos. Malapit ito sa Fallen Immortal Cosmos. Dustin, pwede ka bang pumunta dito? Tanong ni Morphe. Sir, ibigay mo sa akin ang tiyak na lokasyon ng iyong kinaroroonan. Kailangan kong subukan. Sabi ni Dustin matapos mag-isip sandali. Sige. Ipinadala niya ang kanyang lokasyon sa espasyo sa Soul Sea ng Dustin. Sinamahan ni Dustin ang 3 babae pabalik sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Pagkatapos ay tumuloy siya sa isang malayong bahagi ng mabituing kalangitan. Hinawakan ni Dustin ang kanyang space ring at bumungad sa kanyang harapan ang mga space crystal. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan para hanapin ang space coordinate na ibinigay ni Morphe at i-activate ang reincarnation token. Sa sumunod na sandali, dinala ng reincarnation token si Dustin sa kawalan at nawala. Oo naman. Maging si Dustin ay medyo nagulat na gumana ang kanyang plano.
Tila na hangga't mayroon siyang tiyak na lokasyon at sapat na mga kristal sa espasyo. Ang reincarnation token ay maaaring mag-teleport sa kanya sa anumang lugar. Ang gayong kayamanan ay talagang hindi kapani-paniwala. Hanggang tenga ang ngiti ni Dustin. Isang abandonadong mundo ang lumutang sa Sea of Chaos malapit sa Fallen Immortal Cosmos. Ang kontinente ay nakaupo sa gitna ng walang laman na espasyo. Ito ay sira-sira at wala ng buhay. May isang maliit na templo sa gitna ng kontinente. Si Morphe at ang apat na Divine God ay nakatayo doon at naghintay kay Dustin. Nagpadala na ako ng mensahe sa Dustin Soulsea. Now let's just wait and see. Sabi ni Morphe sa iba. Maghintay lang. Ang iba pang mga banal na Diyos ay tumango bilang pagsang-ayon. Matahimik ang hangin habang matiig ang naghihintay sa pagdating ni Dustin. Mabagal na lumipas ang oras. Makalipas ang ilang oras. May naramdaman sila na nagpasaya sa kanila sa pananabik. Tumingin sila sa kalawakan sa itaas ng kontinente. Hindi nagtagal. Nagsimulang magkagulo ang espasyo. May lumabas na figure. Si Dustin iyon. Darating siya. Gulat na sigaw nilang lahat. Haha, Dustin. Nandito ka na pala. Ang galing. Tumawa si Morphe. Ikaw pala sir. Alam ni Dustin sa boses na ang matanda ay si Morphe. Ang lalaking bumati sa kanya ay wala sa kanyang tunay na katawan. Binubuo ito ng dalawang avatar. Ang isa sa mga avatar ay isang batang lalaki. Sa madaling salita, bahagi ng Morphe na nakilala ni Dustin ay isang maliit na bata. Dumating si Dustin sa kontinente at binati ang lahat ng 5 banal na Diyos. Mga master, sumaludo si Dustin bilang paggalang. Napakalakas. Ito ba ang lakas ng mga banal na Diyos? Ginamit ni Dustin ang kanyang espiritual na kahulugan upang subukan at sukatin ang kanilang kapangyarihan. Ngunit hindi niya lubos maisip kung gaano sila kalakas. Pakiramdam niya ay nakatitig siya sa walang katapusang kailaliman ng kapangyarihan. Pinuno ng walang katapusang dami ng enerhiya ang espasyo at oras sa paligid ng mga banal na Diyos. Tila kahit kalawakan ay hindi makayanan ang kanilang presensya. Napansin din ni Dustin na ang mga batas ng mundong ito ay tila nakasentro sa 5 banal na Diyos. Sa bawat paggalaw, walang katapusang kadena ng kapangyarihan ng batas ang lumitaw sa itaas at pinukaw ang mga ulap. Sa mundong ito, pinamunuan nila ang lahat. Ang mga banal na Diyos ay tunay na makapangyarihan. Hindi napigilan ni Dustin ang umiwas sa kanilang presensya. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap ni Dustin ang isang banal na Diyos. Tiningnan ni Dustin ang 5 banal na Diyos pataas at pababa. Kasabay nito, tinitigan din siya ng 5 Divine God mula ulo hanggang paa. Ano? Hindi pwede. Si Morphe at ang iba pang 4 na Divine God ay ganap na natulala. Tila, ang kanilang espiritual na mga pandama ay hindi man lang matukoy ang katawan ni Dustin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may mahiwagang puwersa na humadlang sa espiritual na sentido nilang 5 mula sa labas. Hindi nila magawang makakita ng tama sa pamamagitan niya. Nagulat lahat ang 5 Diyos na Diyos. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng reincarnation token. Napakalakas nito na hinaranggan nito ang mga espiritual na pandama ng mga banal na Diyos sa pagtingin kay Dustin. Haha, masyado kang misteryoso bata. Hindi napigilan ni Morphe na mapabuntong hininga. Tama ka. Ang iba pang 4 na Divine God ay tumango bilang pagsang-ayon. Sir, sabi mo nasa krisis ang Fallen Immortal Cosmos. Ano bang nangyayari? Tanong ni Dustin. Siya ay labis na nag-aalala tungkol sa Fallen Immortal Cosmos. Okay, sasabihin ko sa iyo, sagot ni Morphe. Pagkatapos, sinabi niya kay Dustin ang tungkol sa kasalukuyang estado ng mga pangyayari sa Fallen Immortal Cosmos ng detalyado. Ano? Ang sinaunang kasunduang pangkapayapaan ay pinuprotektahan ang Fallen Immortal Cosmos. Isang malaking grupo ng mga Divine God ang nagpatuloy sa pag-atake sa sinaunang kasunduan sa kapayapaan araw at gabi. Sinusubukan nilang sirain ang kasunduan at lusubin ang Fallen Immortal Cosmos. Nabigla si Dustin sa kanyang epiphany. Tiningnan siya ni Morphe nang may pagtataka. Hindi inaasahan ni Dustin na ang Fallen Immortal Cosmos ay nasa isang mas kakilakilabot na sitwasyon kaysa sa naisip niya. Kung masira ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan,
Ang mga banal na Diyos na iyon ay maaaring makapasok at magwasak sa fallen immortal cosmos. Alam na alam ni Dustin na sa kanyang kasalukuyang lakas, sapat na para sa kanya na harapin ang mga cultivator sa heavenly immortal realm. Gayunpaman, imposibleng matalo niya ang kahit isang banal na Diyos. Sa sandaling iyon, nakatayo sa harap niya ang 5 Diyos na Diyos. Nararamdaman ni Dustin na kahit isa sa kanila ay kayang tapusin siya sa isang galaw. Sir, ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Dustin. Dahil hiniling sa kanya ni Morphe na maglakbay ng libo-libong milya upang pag-usapan ang bagay na iyon. Naisip ni Dustin na dapat ay mayroon siyang paraan upang malutas ang problema. Dustin, sa lakas mo ngayon, wala kang magagawa. Kung bibigyan mo ako ng mga banal na core, marahil ay makakahanap ako ng paraan upang mailigtas ang sinaunang kasunduan sa kapayapaan at malutas ang krisis ng fallen immortal cosmos. Sabi ni Morphe. Okay, narito ang mga banal na core. Walang pag-aalinlangan. Agad na inilabas ni Dustin ang 6 na divine core at iniabot kay Morphe. Buo ang tiwala niya sa matanda. Sa isip niya, siya ang inosenteng batang lalaki na nakilala niya noon. Haha. Dustin, hindi ka ba natatakot kung kukunin ko ang 6 na divine core para sa sarili ko? Medyo nagulat si Morphe nang makitang binigay sa kanya ni Dustin ang lahat ng 6 na divine core ng sabay-sabay. Ang iba pang 4 na Diyos ay huminga ng malalim habang sila ay nakatitig sa 6 na banal na core. Alam ng lahat na ang mga banal na Diyos ay hindi imyon sa tukso na maaaring dalhin ng isang banal na core. Lagi kong nilayon para sa iyo na magkaroon ng mga banal na core na ito. Ginoo, hindi ba't hiniling mo sa akin na kumuha ng banal na core para sa iyo noong tayo ay nasa mundo ng divine being? Sabi ni Dustin. Oo nga mapagkakatiwalaan ka talagang binata. Natutuwa akong gumawa ako ng tamang desisyon para tulungan ka sa oras na iyon. Tumanggaw si Morphe na may kasiyahan. Lahat. Sa 6 na banal na core na ito, marahil ay magbabalik ang mga bagay sa lalong madaling panahon. Nakangiting sabi ni Morphe sa iba pang 4 na divine god habang hawak niya ang 6 na divine core sa kanyang mga kamay. Oo, tama ka. Mahinahong tumugon ang 4 na iba pang banal na Diyos. Lahat sila ay nagsimulang gumon. Dustin, huwag kang mag-alala. Malapit nang mareresolba ang krisis ng fallen immortal cosmos. Maghintay ka muna dito. May mga importanteng bagay tayong dapat pag-usapan. Confident na sabi ni Morphe kay Dustin. Pagkaraan, sabay-sabay na nawala ang 5 Diyos na Diyos. Walang pagpipilian si Dustin kundi ang manatili sa kontinente ng mag-isa. Dahil wala siyang magawa, lumipad si Dustin para tuklasin ang kontinente. Habang lumilingon siya sa paligid, napagtanto niyang wasak na ito. Wala itong palatandaan ng buhay at tuluyang iniwan. Gayunpaman, nakakita siya ng isang maliit na templo sa gitna ng kontinente. Napakahiwaga ng itsura nito kaya agad nitong nakuha ang atensyon ni Dustin. Ang maliit na templo ay inilagay sa isang napaka hindi mahalata na lokasyon. Nararamdaman ni Dustin na ang kaayusan at batas ng kalikasan sa maliit na templo ay lubhang nakakatakot. Nakita rin niya ang hindi malinaw na mga guhit ng rune tungkol sa batas ng kalikasan na pumapalibot sa maliit na templo. Ang mga rune ay bumubuo ng mga anino ng mga dragon at phoenix na umaaligid sa paligid ng templo. Dahil sa curiosity, lumapit si Dustin sa templo. Bang! Bago pa makalapit si Dustin, isang nakakatakot na espiritual na pakiramdam ang biglang sumulpot kay Dustin. Napatalon sa ere si Dustin sa isang segundo. Napahiga siya sa likod at agad na tumalsik ng dugo. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali na iyon, ang reincarnation token ay biglang naglabas ng itim na ilaw upang protektahan ang katawan ni Dustin. May isang kakilakilabot na kalooban tungkol sa mga batas ng kalikasan sa maliit na templong ito. Napakalakas nito na lahat ng nilalang na lalapit dito ay papatayin. Nagulat si Dustin. Kung wala siyang reincarnation token, siya ay malubhang nasugatan o napatay pa. Pagkatapos, sinubukan ni Dustin na lumapit sa templo ng ilang ulit. Sa proteksyon ng reincarnation token, hindi nasaktan si Dustin. Gayunpaman, hindi pa rin siya makalapit sa templo.
Ang pangunahing tungkulin ng reincarnation token ay upang i-teleport ang master nito sa ibang espasyo bilang pangunahing mekanismo ng pagtatanggol. Hindi ito kapaki-pakinabang sa mga tuntunin ng puwersa ng pag-atake nito. Sige, sa wakas, tumigil si Dustin at sumuko. Siguro kung ang kadena ng pinakamataas na kaliwanagan ay maaaring sumipsip ng enerhiya na ibinubuga ng maliit na templo. Napaisip si Dustin. Kaagad, pinakawalan niya ang tanikala ng pinakamataas na kaliwanagan. Gumagana siya. Tuwang-tuwa si Dustin. Ang kadena ng kataas-taasang kaliwanagan ay nagpagana ng puwersa ng pagsipsip na sumisipsip ng lahat ng lakas ng mga batas ng kalikasan na nagmula sa maliit na templo. Ang laki ng tanikala ng kataas-taasang kaliwanagan ay unti-unting lumalaki. Lumipas ang kalahating araw bago ito namalayan ni Dustin. Biglang, Quinton, isa kang walang hiyang taksil. Isang galit na dagandong ang umalangaw-ngaw sa kalangitan sa itaas ng kontinente tulad ng isang rumaragasang tubig na yumanig sa buong lupain. Haha, well, sayang naman. Morphe, panahon na upang baguhin ang pamamaraan ng mga bagay. Sa tingin mo dapat nating ipagpatuloy ang pagpapanumbalik ng sinaunang kasunduan sa kapayapaan. Ang tradisyong ito ay ang bane ng pag-unlad. Morphe, Andreas, Lucian, Pascal, kayong apat na matatanda na nananatili pa rin sa mga lumang tuntunin ay dapat mapunta sa impyerno. Dammo, papatayin ko kayong lahat. Hahaha, isang pagsabog ng hysterical na tawa ang biglang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, apat na figure ang sumugod sa kawalan. Lahat sila ay gumagalaw sa napakabilis na bilis. At ang kanilang mga aura ay kakilakilabot. Isa sa kanila ay si Morphe. Dustin, ingat ka, masyadong delikado. Nang sumulpot na si Morphe ay sinigawan niya si Dustin. Sa susunod na sandali, sa ibabaw ng kontinente, 12 ng mga figure ang lumitaw ng sunod-sunod. Lahat sila ay mga banal na Diyos. Bawat isa sa kanila ay may napakalaking aura. Binalot at sinupil ng malaking puwersa ang buong kontinente. Pakiramdam ni Dustin ay parang nahulog siya sa isang madilim na latian. Halos hindi siya makagalaw at nagsimulang mabigat ang pakiramdam. Haha, sa wakas, si Dustin na, hindi ka na makakatakas this time. Ang lahat ng mga banal na Diyos ay tumawa habang nakanganga sila kay Dustin. Dustin, pasensya na, ang 6 na banal na core ay inalis na lahat. Si Quinton ay isang taksil na halimaw. Nakipagsabuatan siya sa iba pang mga banal na Diyos upang agawin ang lahat ng mga banal na core. Paumanhin na sabi ni Morphe habang papunta kay Dustin. Ang iba pang 3 banal na Diyos ay dumaong din sa tabi ni Dustin. Pinalibutan ng 4 si Dustin para protektahan siya. Haha, hindi ka makakatakas ngayon. Sa itaas ng kontinente, ang mga banal na Diyos ay tumawa ng masama at bumuo ng isang high-powered array. Quinton. Tumangala si Dustin at tinitigan si Quinton. Si Quinton ay isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit. Dati, kasama niya si Morphe at ang iba pang 3 Diyos na Diyos. Mukha siyang tapat at matino. Walang inaasahan na maging traidor siya. Haha, Dustin. Alam kong marami kang sikreto. Sa lalong madaling panahon, kapag nahulog ka sa aking mga kamay, malalaman ko silang lahat. Ibubunyag ko ang lahat ng iyong mga sikreto at gagamitin ko ang mga ito bilang aking sarili. Kapag nangyari iyon, hindi ka na magiging napakahiwaga. Mayroon din akong kutob na marami kang mahalagang kayamanan sa iyo. Ang ilan sa mga ito ay kasing halaga ng mga banal na core. Sabi ni Quinton na may malaking interest. Speaking of which, I really want to thank you for bringing me this divine course. Hahaha. Patuloy niya na may pilit na ngiti. Isa kang taksil. Pero tawang-tawa ka pa rin. Ikaw ay isang kasuklam-suklam na bastard. Ngumisi si Dustin habang naglalaway sa sahig. Humph! Dustin! Butihin mong bata. Dapat may death wish ka. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin ngayon. Sasaluhin kita. At pagkatapos ay ibabalik kita sa fallen immortal cosmos. Pagkatapos, papatayin ko ang lahat ng taong mahalaga sa iyo sa harap mo mismo. Haha, sa panahong iyon,
Hindi ka na magkakaroon ng matalas na dila gaya ng ginagawa mo ngayon. Biglang tumawa si Quinten. Dustin, Junior ka pa lang. Pero kailangan ka naming ipaglaban ng personal ng buong lakas. Aaminin ko, talagang napaka-talented mo. Sayang naman ang pinili mo. Anyway, matutugunan mo ang iyong kapahamakan ngayon. Nagsisisi ka ba? Kung naibigay mo lang ang mga divine core na iyon noon. Hindi ka na kailangang patayin ngayon kasama ang mahihinang divine god na iyon. Ang ilan sa mga banal na Diyos ay tinutuya si Dustin at ang apat na mga Diyos sa tabi niya habang tinatitigan sila ng masama. Kayong mga sakam na bastard. Kayong lahat ay nararapat na mamatay. Malamig na sabi ni Dustin. Tama na ang kalokohang ito. Patayin natin sila ngayon. Kung hindi natin tapusin ang apat na matandang ito. Ang kahihinatnan nito ay malubha. Sigaw ni Quinten. Tapos, binigyan niya ng death stare si Dustin. Alam niya na si Dustin ay nagtataglay ng ilang bihira at kamangha-manghang kayamanan. Sa partikular, gusto niyang makuha ang kakayahan ni Dustin para sa malayuang teleportasyon sa buong universe. Napaka-espesyal nito na kahit ang mga banal na Diyos ay hindi ito magagawa. Nagulat siya na walang katulad ni Dustin ang makakagawa ng ganoong kasanayan. Sa sandaling iyon, gusto ni Quinten na hawakan ang mga sikreto ni Dustin. Tama ka, patayin natin sila ngayon. Ang iba pang mga banal na Diyos ay tumango bilang pagsang-ayon. Alam ng lahat na ang lakas ni Morphe, Andreas, Lucian, at Pascal ay sobrang nakakakilabot. Kung makatakas sila, maghihiganti sila sa sandaling makabawi sila. Noon, garantisado na ang masamang kapalaran ng lahat. 2/3. Walang sino man ang makatiis sa kanilang malalakas na pag-atake. Patayin silang lahat. Napaungol si Quinten. Walang pag-aalinlangan. Ang lahat ng mga banal na Diyos ay tumakbo patungo kay Morphe at sa kanyang mga kasama. Biglang bumagsak mula sa langit ang isang malakas at nagbabawal na enerhiya. Dustin, stay there. Paprotektahan ka namin. Sigaw ni Morphe. Boom! 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 Nagsimula ang isang matinding labanan. Sa isang iglap, ang mga banal na Diyos ay nagsagawa ng lahat ng uri ng makapangyarihang divine na kasanayan at ginamit ang mga ito upang salakayin ang isa't isa. Ang walang katapusang agos ng nakakatakot na enerhiya ay bumalot sa buong kontinente. Sa kabutihang palad, hindi mabilang na mga ron ang bumangon mula sa maliit na templo sa gitna ng kontinente at mabilis na kumalat upang protektahan ang buong kontinente. Kung hindi, ang labanan sa pagitan ng mga banal na Diyos ay madudurog ang buong kontinente. Napatulala naman si Dustin. Ang lakas ng pakikipaglaban ng mga banal na Diyos ay talagang magpapalamig ng dugo ng isang tao. Naniniwala siya na ang bawat banal na Diyos doon ay madaling talunin siya sa isang suntok. Pagkaraan ng ilang sandali, pinalibutan ng lahat ng mga banal na Diyos sina Morphe, Andreas, Lucian, at Pascal. Napaatras ng ilang hakbang ang apat na nasugatang divine god. Malinaw na nalampasan sila ng 12 Kaya, nagsimulang umatras si Morphe at ang kanyang mga kasama. Umuwi ka sa templo. Tanging ang taksil na si Quinten lamang ang makakapasok sa templo. Ngunit ang iba ay hindi makakapasok. Kapag nakatapak na tayo sa templo, ligtas na tayo. Sigaw ni Morphe sa taas ng kanyang baga. Pagkatapos, pinalibutan ng apat na divine god si Dustin habang nagmamadali silang pumunta sa maliit na templo sa gitna ng kontinente. Haha, hindi masyadong mabilis. Sa tingin mo ba ganon kadaling bitawan kita? Humagalpak ng tawa si Quinten. Biglang, 12 figure ang lumabas sa kawalan at humarang sa kanilang daan. 12 higit pang mga banal na Diyos ang dumating. Bumuo sila ng blockade para pigilan si Morphe at ang kanyang mga kasama na makatakas patungo sa maliit na templo. Nang maputol ang kanilang landas ng pag-urong, ang mga mukha ng apat na banal na Diyos ay nagbago ng husto. Dustin, pwede natin silang pigilan. Kailangan mong umalis ngayon at iligtas ang iyong sarili. Alam ni Morphe na maaaring hindi nila ito mabubuhay. Gayunpaman, hindi niya gustong mamatay si Dustin sa kanila. Teka, saan mo gustong pumunta? Give me a spatial coordinate.
Somewhere hindi nila tayo masusundan. Kaya ko na tayong ilabas dito. Biglang sabi ni Dustin. Ano? Ang apat na Divine God ay natigilan at tumingin sa kanya nang hindi makapaniwala. Magtiwala ka sa akin. Sabi ni Dustin. Nagkatinginan ang apat na Divine God at sa wakas ay nagsabi. Okay. Biglang napagtanto ni Morphe na si Dustin ay may kahanga-hangang kakayahang mag-teleport ng mga tao sa iba't ibang universo. Sa makatuwid, agad siyang nagpadala ng spatial coordinate sa soul sea ng Dustin. Hinawakan ni Dustin ang kanyang space ring at inilabas ang lahat ng spatial crystals. Binigyan siya ni Morphe, isang malaking bilang ng mga spatial na kristal noong nakaraang pagkakataon. Damn it, lumalayo sila. Tumigil ka Dustin. Kaya niyang i-teleport ang sarili niya sa buong universo. Kinakabahang sigaw ni Quinton. Kaagad, ang lahat ng mga banal na Diyos ay nagmamadaling lumapit sa napakabilis na bilis. Brat, halika dito. Inunat ni Quinton ang kamay na kasing laki ng bundok at agad na hinawakan si Dustin. Ang higanteng kamay ay naglalaman ng isang malaking puwersa. At natatakpan ng 10,000 nakasisilaw na tanikala ng kapangyarihan ng batas. Gayunpaman, sa oras na ito, na-activate na ni Dustin ang reincarnation token. I'm sorry sa lahat ng gulo. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang isip, pina-teleport ni Dustin ang lahat ng apat na Divine God sa Slave Tower. Tanging si Dustin lamang ang maaaring madala ng reincarnation token. Kaya, kinailangan niya munang i-teleport ang apat sa Slave Tower. Kung hindi, hindi sila matutulungan ng reincarnation token na umalis. Sa isang segundo, kinuha ng reincarnation token si Dustin sa kawalan. Sa isang kisap mata, nawala siya. Hindi. Ang mga banal na Diyos ay umuungal. Ang lahat ng mga pag-atake na inilunsad nila kay Dustin ay agad na inihagi sa wala. Si Morphe at ang iba pang 3 banal na Diyos ay wala na rin. Ang reincarnation token ay nagawang labanan ang ilan sa mga pag-atake na umabot sa Dustin. Sa makatuwid, matagumpay na nakatakas si Dustin at ang apat na Divine God. Damn it, sinira na naman ng bastos na si Dustin ang plano natin. Ang mga banal na Diyos ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin at naikuyom ang kanilang mga kamao sa puot. Alam nila na si Morphe at ang iba pang 3 banal na Diyos ay napakalakas. Kaya, ang lahat ng mga banal na Diyos ay natatakot sa kanilang kaparusahan. Kami ay mga banal na Diyos. Ngunit hindi namin maaaring sakupin ang isang junior lang. Hindi ko kaya. Huwag kang mag-alala. Malapit nang mawala ang epekto ng sinaunang kasunduang pangkapayapaan. Sa panahong iyon, personal kong buburahin ang buong fallen immortal cosmos. Pagsisisihan ni Dustin. Hahabulin ko ang bastos na si Dustin. Pagkatapos, malalaman ng lahat kung ano ang mangyayari kung i-provoke nila tayo. Sa itaas ng kontinente, ang lahat ng mga banal na Diyos ay nagalit.